amo. Ako, isang bagong pasok sa kumpanya na intern sa loob ng kalahating buwan, ay napasok ang tolda ng amo at natulog kasama siya. Sumasakit ulo ko. Sige, magpatuloy kayo. Uuwi na muna ako para magpahinga. Ang ini. Ikaw, Si Ginoong Huo ay hindi lumalapit sa babae. Kapag nagising siya, siguradong ipaalis ako sa kumpanya. Alam ng mga magulang ko, papatayin din nila ako. Duo, saan ka nagpunta kaninang umaga? Kakagaling ko lang sa banyo. Ano yang sa leeg mo? Baka naman kagabi, may ginawa kang hindi maganda? Baka kakagaling lang at nakagat ng lamok sa labas. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ngayon, ang ating punong amo, sa unang pagkakataon ay sumama sa atin dito sa bundok para sa team building. Kung sakaling may gustong umangat agad umakyat sa tent ng presidente. Hindi ganoon. Lahat, mag-ayos na. Tawag ng presidente para sa pulong biglaan, sabi may mahalagang bagay. Dumating na si Ginoong Huo. Hindi mo ako nakikita. Ang gwapo ni Sir Huo. Lagi ko lang nakikita si Sir Huo na nakasuit. Hindi ko inaasahan. Ang gwapo rin niya, kahit naka-casual. Kapag wala siyang damit, mas gwapo pa pala siya. kanino ito? Hindi ko pa nakita. Parang sa babae. Sa wakas, si Sir Huo ay interesado na sa babae. Kung may nakakaalam kung kanino ang pulseras na ito, sabihin sa akin, may bonus. Doble ang year-end bonus. Kanino ang kwintas na ito? Ang mahal pala. Hiching, alam mo ba? Hindi ko rin alam. Oras na. Sumakay na tayong lahat at umuwi. Lin Duo, sumama ka sa akin sandali. Ilang taon ka na? Kakasimula mo lang mag-intern sa kumpanya? Ako ay 20 taong gulang. Kakasimula lang ng kalahating buwan sa kumpanya. Boss, may kailangan po ba kayo? Malapit nang umalis ang bus. Ako. Sabi ni Luoyan, nilalagnat ka. Sumakay ka na lang sa kotse ko pa uwi. Bagong trabaho mo pa lang. Kung may hindi ka maintindihan, pwedeng itanong kay Luoyan o sa akin. Sumakay ka na. Salamat, sir. Hindi ko akalain na ang amo, kahit mukhang malamig, ay nagmamalasakit pala sa empleyado. Saan ka ba talaga pumunta kagabi? Sagutin mo ako ng totoo. Kagabi, Duo. Pumunta sa ospital. Bilisan mo. Amo, Ikaw ba ang kasamahan ni Duo? Bumisita ka sa kanya? amo, kagabi, ako ang pumasok sa tent mo. Ang pulseras na iyon ay akin din. Ebidensya. Ang pulseras na ito ay akin. Noong nakita ko ang pulseras ni Lin Duo, maganda ito. Isinuot ko ito at nagpa-picture. Hindi ko inaasahan na magagamit ko ito ngayon. Luoyan. Ayusin mo bukas. Ayaw ko siyang makita sa opisina. Ay blacklist sa buong industriya. Bakit? Kahit na hindi mo ako gusto. Ngayon, nangyari na. Hindi ka ba mananagot sa akin? Kagabi, totoo na may sakit ako. Pero kung sino ang katabi ko, alam ko naman. Bitawan mo ako. alam na ng amo na ako iyon. Gagawin ba niya sa akin ang ginawa kay Hiching? Aalisin ba niya ako? Hindi pwede. Kung malaman ng nanay, tatay, at kuya ko, masama na ang kalagayan ko. Hanggang kailan ka magpapanggap? Amo, alam niyo na po kagabi, lasing ako, kasalanan ko, patawarin niyo po ako. Ako, Tingnan mo ito. May responsibilidad ako sa nangyari noong gabing iyon. Ito ang kabayaran ko sa iyo at obligasyon ko. Kung wala kang tutol, pirmahan mo na lang. ang daming zero. Ayaw ko nito.
Ako ang nag-umpisa noong gabing iyon. Ikaw, wala kang responsibilidad sa akin. Bakit? Sa pagkakaalam ko, estudyante ka lang sa ordinaryong universidad. Nagsisikap kang manatili sa Shengxi. Hindi ba para din sa mas magandang buhay sa hinaharap? Mahigpit ang pagpapalaki sa akin ng pamilya ko. Ang edukasyon na ibinigay sa akin ng aking mga magulang ay hindi ako tinuruan na umasa sa lalaki para umangat. Kung maaari, Ginoong Huo, huwag niyo po akong tanggalin. Hayaan niyo akong manatili sa Shengxi para matapos ko lang ang internship ko. Sige, nirerespeto kita. Magpahinga ka ng maayos. Kunin mo si Lin Duo at i-compile ang proyekto niya sa kumpanya. Ilagay sa aking desk bukas. Si Pope. Duo, lagi ka nang hindi sumusunod sa patakaran. Kaya mo nang pumasok ng palihim sa kwarto. Duo, huwag kang matakot. Ang tatay mo ay nag-aalala lang sa iyo. Ang patakaran ng pamilya natin. Kailangan mong mag-good night sa amin bago matulog. Kahapon hindi ka umuwi. Pinabayaan na lang. Ngayon huwag mong kalimutan. Nanay, tatay, si Duo ang nakalimot. Magandang gabi, nanay at tatay. Magpahinga ng maaga. Mabait. Ito ang mabait kong anak na babae. Bumalik ka na. Opo. Buti na lang hindi napansin ng mga magulang ko ang kakaiba. Kung hindi, ako'y mapapahamak. Pero ang mga magulang ko, sa mga nakaraang araw, ang pakiramdam nila sa akin ay lalong kakaiba. Parang mas nakakatakot sila. Duo, si Hiching na laging nambubuli sa iyo dati, ay natanggal sa trabaho. Alam mo ba? Kaunti lang. Balita ko ay nagalit sa presidente. Hula ko, siya ang may gusto sa presidente. May ginawa siyang bagay na nahuli ng babae ng presidente at pinalayas o kung ano. Amo. May babae pala ang amo? Hindi mo ba nakita? Yung marka ng halik sa leeg ng amo kahapon? Sa tingin ko, yung girlfriend niya ay taga-kumpanya natin. Hindi lang alam kung sino. Wala naman siguro. Sa tingin ko, normal naman si amo. At saka, tingnan mo, ang seryoso ng mukha ni amo, malamang dahil... Oo, kung hindi, paano magkakaroon ng babae sa loob ng maraming taon? Meron ding punto. Ginoong Huo. May iba pa bang kailangan? Anong sinabi mo? Ha? Hindi. Nagbibiro lang ako. Lin Duo, ano yung kalokohan na sinasabi mo? Pumunta ka sa opisina ko mamaya. Pasok. Ginoo, hinahanap mo ako? Yung project na ito, sabi ni Luo yan, ikaw daw ang namamahala. Gumawa ako ng ilang adjustments sa direksyon. Interesado si Ginoong Liu. Ikaw na ang bahala sa kontrata. Salamat, Ginoo. Bababa na ako para maghanda. Salamat sa suporta ni Ginoong Liu. Sana magkaroon tayo ng magandang samahan. Hindi na kita aabalahin sa pahinga mo. Hey, sandali, huwag ka munang umalis. Mga salita lang yung pasasalamat ninyo. Tulad ninyo na mga bagong graduate na estudyante, imposibleng mag-isa kayong gumawa ng proposal na ito. Putangina mo, tinapakan mo ako. Gagalawin mo ba ang tao ko? Tao ni Ginoong Huo pala. Hindi ko po gagawin. Aray. Agad. Ang tao ko ay hihingi ng tawad. Ginoong Huo, mali ako. Patawarin mo na ako. Hindi, Miss Lin, mali ako. Ang Shengxi at Liu Tech. Hindi na makikipagtulungan. Ito ay, pinoprotektahan ako? Sa kwarto ni Liu Xiong kanina, may pinainit na bagay. Tayo. Nahuli tayo.
Amo, pasensya na. Ikaw ay nasa ilalim ng droga ngayon. Ikaw, kumalma ka muna. Ako, susubukan kong mag-isip ng iba. Mas masakit. Bakit puro? Iyong eksena. Lin Duo-Duo. Ano? Gusto mo pa tumakas? Kagabi, pareho tayong gising. Alam mo rin kung ano ang ginagawa mo. Ako kagabi, masyado akong nagmadali. Kaya gusto mong maging babaeng bastos? Makipagtalik tapos tatakas? Hindi. Ako, mahigpit ang aking pamilya. Hintayin mo akong umuwi. Sabihin muna sa mga magulang ko. Kung malalaman nila na ganito ako, siguradong papatayin nila ako. Sige, sinabi ko nang bibigyan kita ng oras. Maging mabait ka. Duo-duo, bakit ka umuwi ng maaga? Saan ka nagpunta kagabi? Ako, pumunta ako sa bahay ni Song Yue at doon natulog. Kasinungalingan. Tinawagan ko na si Song Yue. Natutunan mo na ring magsinungaling, di ba? Ito ba ang itinuro ko sa iyo? Hindi po, Mama at Papa. Wala naman akong ginawa. Duo, huwag kang matakot. Kami ng tatay mo ay nag-aalala sa iyo. Sa mga nakaraang taon, pinalaki ka namin, ituring kang sariling anak. Natatakot kaming may mangyari sa iyo. Naiintindihan mo naman kami, di ba? Alam ko po, Mama at Papa. Huwag kang mag-alala. Susunod ako ng maayos. Mahirap na itong bata. Mukhang kailangan kong kontakin ang mga bigating tao. Kapag may nag-alok ng mataas na presyo, Tigil mo na ang pag-iyak. Ang lalaking iyon ay hindi naman para sa iyo. Magandang araw po. Inilagay ka ng kausap mo sa blacklist. Hindi maaaring tumawag ng voice call. Luo Yan. Pumasok ka saglit. Pumunta ka at ayusin mo yan. Ilipat ang 5 milyon kay Lin Duo-Duo. Ang mga bagay niya, hindi na kailangan sabihin sa akin. Pagkatapos, ang buhay namin ng amo ko at bumalik sa normal. Akala ko ako at siya, wala ng gulo. Hanggang, Buntis ka kambal, 4 na linggo. Maganda ang development ng mga sanggol. paano nangyari to? Kung malaman ng nanay at tatay ko, tiyak na papatayin nila ako. Iem. Aham. Si Lin Duo-Duo. Alamin mo kung nasaan siya ngayon, buntis ba siya? Amo, bakit po kayo sigurado? Buntis si Lin Duo-Duo. Sa aming pamilya. Kung buntis ang partner, mas matindi ang reaksyon ng lalaki hanggang manganak ang ina. Saka lang matatapos ng tuluyan, madalas akong nasusuka. Tiyak na dahil kay Lin Duo-Duo. Alamin mo na. Duo, bumalik ka na sa wakas. Sasabihin ko sa iyo ang magandang balita. Nanay, lahat ito ay para sa akin? Siyempre, para sa iyo ito. Anak ko, si tatay at nanay, hindi ba't mabuti kami sa iyo? Siyempre, mabuti kayo sa akin. Duo-duo ay nagpapasalamat sa inyo. Kung malaman ni na tatay at nanay na buntis ako, hindi ko alam kung gaano sila mabibigo. Dapat ko bang sabihin sa kanila ngayon? Kung ganoon, dumating na ang panahon na dapat mong bayaran ang utang na loob sa amin. ngayon, sa wakas ay magagamit na. Ah, nahihilo ako. Ising ka na pala. Ang bango mo talaga. Ay,
Alay na inumin, hindi parusa. Mamatay ka! Ikaw, huwag kang lalapit. Wag! Buntis ako. Pakiusap, bitawan mo na ako. Buntis ka. Oo, gusto kong panatilihin ang sanggol na ito. Sakto. Ha ha ha. Sanggol, kailangan mong kumapit. Ayaw ni Mommy na mawala ka. Boss, anong nangyari sa'yo? Huwag mo akong pakialaman. Huwag mo akong pakialaman, magmaneho ka na. Si Duo-Duo ay nasa panganib. Ang anak ko, mawawala na ba? Duo-Duo, kapit lang. Saklolo. Huwag mo siyang galawin. Boss, Sino ka? Sino siya? Wala kang karapatan. Gusto mo bang mamatay? Sige. Wala akong karapatan. Mali ako. Wala akong mata. Maawa kayo sa akin. Dalhin siya. Gawin ayon sa patakaran. Ayos ka lang ba? ako ayos lang. Ang sakit! Boss, tulong! Iligtas ang aming. Ipaalam kay Hikishu. Bago ako dumating sa ospital, ihanda ang lahat. Opo, Ito ba yung ating boss na hindi lumalapit sa babae at walang pagnanasa? Dati, lahat ay nagsasabi, ang lamig mo parang bato. Ngayon, parang wala ka ng kaluluwa. masyadong maraming sinasabi. Kumusta siya? Huwag kang mag-alala. Kailangan hintayin na magising si Miss Lin. Gawin ang masusing pagsusuri. Pahingahin muna siya ng maayos. Luoyan. Siyasatin ang nangyari ngayong gabi. Sa tingin ko, hindi ito simpleng sexual harassment. Opo, Ginoong Huo. Sino man ang mga has na galawin ang tao ko. Nasa ospital ako. Boss! Tulong! Iligtas ang aming! Naku, hindi ko pwedeng malaman ng amo. Nabuntis ako. Kung hindi, mawawala ang bata. Tatay. Nanay. Oy, ang swerte mo naman. Ang dinadala ni Miss Lin ay kambal. Kambal. Si Shu, gamitin ang pinakamagandang gamot, ang pinakamahusay na solusyon, siguraduhing mabawasan ang lahat ng kanyang sakit. Pagkatapos magising ni Miss Lin, gagawa ako ng detalyadong pagsusuri. Parang may bagyo sa kanyang tiyan, masakit ang kanyang mga laman loob, hindi makatulog sa gabi, kahit nakahiga ng patagilid, hirap huminga, at bigla-biglang sumasakit ang kanyang dibdib, sobrang sakit din ng kanyang baywang. Huo Yeji, ang linaw ng paglalarawan mo. Akala ng iba, ikaw ang buntis. Huwag kang tumawa, seryoso tayo. Paano natin mababawasan ang kanyang paghihirap? Huwag kang mag-alala, nandito ako. Ang mga sintomas ng maagang pagbubuntis ay mapapagaan. Pero, kailan mo balak pakasalan siya? Hindi nga, ikaw ang tagapagmana ng Huo, may pera ka, gwapo ka, pero hindi mo kayang makuha ang isang babae. Mr. Huo, may masamang balita. Dumating ang mga magulang ni Miss Lin. Pipilitin siyang dalhin. Nanay, tatay. Paano ninyo nalaman na nandito ako? Nakita ka ni Tio Wang. Nang marinig naming ng iyong ama, agad kaming pumunta. Duo, may sakit ka ba? Bakit hindi mo sinabi sa amin? Ang nangyari kagabi? Hindi ba dapat kayo magpaliwanag sa akin? Kung ganoon, oras na para gumanti sa amin. Pinalaki ka naming dalag at masunurin. Ngayon, magagamit ka na. Nanay, tatay. Ang tao kagabi talaga bang kayo ang kumuha sa kanya? Alam ba ninyo na muntik na akong? Tama na sabihin mo muna sino ang naghatid sa iyo sa ospital. Sa sweldo mo hindi kayang mag-VIP room. Duo, sabihin mo kay nanay, ikaw ba ay palihim na nakikipagkita sa isang tao?
Walang tao. Ako mismo ang nag-ipon ng pera. Nasa amin ang ATM card mo. Saan mo nakuha ang pera? Lin Duo, nagsisinungaling ka. Inalagaan kita mahigit 10 taon. Kakasimula mo lang magtrabaho. May itinatago ka na sa amin? Duo, malaki ang bigo mo kay nanay. Tatay, nanay, hindi ba dapat ako ang bigo sa inyo? Ang inyong pag-aalaga ng mahigit 10 taon? Peke lang ba lahat? Nanay? Tatay? Bakit ninyo ako ipapamigay? Kung sasabihin ninyo ang totoo, maniniwala ako. Mapapatawad ko kayo. Kaya ko talaga. Duo, umuwi na tayo anak. Umuwi. Kumain ka pa. Nagpayat ka duo. Gusto mo bang matuto sumayaw o magpiano? Sabihin mo sa amin kung ano ang gusto mong matutunan. Susuportahan ka namin. Mabait kayo, nanay, tatay, mahal ko kayo. Duo. Tama ang hula mo. May problema nga sa bahay. Anong problema? Negosyo ng pamilya. Mula noong 1 taon, biglang bumagsak. Hindi sinasadya ni tatay. Wala na kaming magawa. Pinalaki ka namin ng mahigit 10 taon. Binigyan ka namin ng lahat ng pinakamahusay. Gaano karaming pagsisikap ang ginugol namin para palakihin ka. Paano namin kayang saktan ka? Dahil sa pagpilit ni Amoli. Kung hindi ka namin ibibigay sa kanya, lubos niyang wawasakin ang pamilya nating Lin. Maaari tayong magkasama mag-isip ng paraan para kumita at mabayaran ang utang. Bakit ninyo ako ibinenta nang walang malinaw na dahilan? Talagang hindi ko ito matanggap. Malaking butas ang kumpanya. Malalaking utang. Dinidiin ako, hindi ako makahinga. Kasalanan ko lahat. Kasalanan namin. Talagang nagsisisi kami. Anak, umuwi ka na sa amin ni nanay. Hindi ka na namin pipilitin. Patawarin mo si tatay, okay? Hindi ako dapat naging bulag sa kasakiman. Kahit magtrabaho sa labas, magsama-sama tayong pamilya at mamuhay ng maayos. Nanay, tatay, mapapatawad ko kayo sa mga nagawa ninyo noon. Pero hindi ako sasama sa inyo pa uwi. Ito ay malinaw na galit ka pa rin sa amin ng tatay mo. Lumalaki lang ako. Lilipat ako para mas madaling pumasok sa trabaho. Dapat matuto akong maging independyente. Ito ay paglalayo sa amin. Pagputol ng relasyon? Hindi naman. Gusto ko lang maging malaya. Huwag kang magdahilan. May kasintahan ka na ba? Gusto mong lumipat at makisama sa ibang lalaki? Duo, sabihin mo kay nanay sino ang lalaking iyon. Ano ba talaga ang pagkatao niya? Nay, masakit ang tiyan ko. Pakawalan mo muna ako. Sabihin. Sino ba talaga? Ikaw? Ikaw ang nobyo ng anak ko. Ano ang gagawin ko? Hindi ko pwedeng malaman ng mga magulang ko na buntis ako. At lalong hindi pwedeng malaman ni Huo Yizi ang lahat ng ito. Hindi dapat magkaproblema ang bata. Ikaw nga ba si Huo? Tito tita, magandang araw po. Ako si Huo Yizi. Naaalala ko na. Ikaw ang tagapamahala ng Huo Group, ang direktang superior ni Duo. Ibig sabihin, ang misteryosong lalaking nagbigay ng 5 milyon kay Duo ay siya? Si Duo ay isang ordinaryong empleyado. Paano siya nakalink sa isang tagapamahala ng isang nangungunang pamilyang mayaman? Paumanhin po na sa ganitong kahiyahiyang paraan ako nakipagkita sa inyong dalawa. Ako at si Duo ay talagang... Hindi po. Si Amo Huo ay amo ko lang. Ako, wala akong relasyon kahit kanino. Amo, salamat po sa pagsagot sa akin kahapon. Ang gastusin sa ospital ngayon ay direktang kaltasin na lang sa sweldo ko. Say, nanay, mula pagkabata, mahigpit kayo sa akin. Alam ninyo sa inyong sarili na hindi ako nakipag-date ng palihim kahit kanino. Amo, mahigpit ang disiplina sa amin. Pakisuyo, tulad ng dati, lumayo kayo sa buhay ko. Ituring na lang natin na ang lahat kahapon ay hindi nangyari. Akala ko, sinabi mo na sa kanila ang tungkol sa atin. Hindi. Wala akong sinabi. Pasensya na. Napagkamalan ko. Kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Okay ka lang ba? Salamat po sa pag-aalala, Amo. Ayos lang ako. Bukas, papasok ako ng normal. Magpapahinga na muna ako. Hoy, hindi ba ito ang ating mapagpasyang Amo Huo? Pinalayas ka ba ng sarili mong asawa para magpalamig? Napakahigpit ng disiplina sa kanilang pamilya. Ayaw niyang makialam ako sa mga bagay niya. Ngayon, hindi ko talaga alam kung paano siya lalapitan, protektahan. May bagay ba sa mundo na hindi mo kaya, Huo Yizi? Tunay nga, kapag ang tao ay umibig ng totoo, kahit ang hari ng langit, ay wala ring magagawa.
Pero pakiramdam ko, ang mga magulang ni Duo-Duo ay hindi lang simpleng mahigpit na kontrol. Ang relasyon ng pamilyang ito ay tiyak na may problema. Duo-duo. Wala ka bang relasyon kay Mr. Huo? Yung ugali niya kanina ay hindi lang basta parang simpleng amo mo lang. Wala talaga. Si Mr. Huo ay mabait sa lahat ng empleyado. Kahapon, siya ay nagkataon lang na dumaan. Malaki na ang naitulong sa akin ng amo. Hindi ko na siya dapat idamay pa. Duo-duo. Hindi mo ba talaga kilala sinong importante? Wala talaga akong kilala. Nanay, tatay, kung kailangan ninyo ng pera, kaya kong magtrabaho. 3 o 4 na trabaho sa isang araw, magpakahirap para kumita, ibibigay ko lahat sa inyo. Duo-duo. Wala kaming kailangan ng tatay mo. Gusto lang naming umuwi ka. Huwag ka nang lumipat, okay? Maging masaya tayo bilang pamilya, gaya ng dati. Nanay, tatay, desidido na ako. Wala na kayong kailangan sabihin. Sige, malaki na ang bata, may sarili ng isip. Hindi natin siya pwedeng kontrolin habang buhay. Kahapon ng gabi, totoo nga, mali kami ng tatay mo, kaya pala lumayo ang loob mo sa amin. Hindi po. Duo-duo, kahit anuman, ikaw ay palaging anak namin ng tatay mo. Oo, kayo ay palaging nanay at tatay ko. Duo-duo. Uuwi na muna kami. Kapag namimiss mo ang bahay, bumisita ka. Hihintayin ka namin lagi. Hindi man lang nagpa-check up, tumakbo agad. Sumama na naman ang pakiramdam niya. Luoyan, agad magpadala ng tao para hanapin siya. Amo Miss Lin bukas ay babalik na sa kumpanya para magtrabaho. Hindi na kailangan maghanap ng espesyal mahina na ang kanyang katawan. Ang medical check-up ay hindi pwedeng alisin. Ngayon, natakot na naman siya sa'yo. Ano ang gagawin natin ngayon? Luoyan bukas, mag-schedule ng medical check-up para sa lahat ng empleyado ng kumpanya. Ang mga hindi makikipagtulungan, kakaltasan ng sweldo. Talagang isang tunay na kapitalista. Para lang sa medical check-up, maaantala ng isang araw ang trabaho, maapektuhan ang progress ng proyekto ng grupo. Magkano ang mawawala sa kita? Kahit gaano karaming pera, hindi kasing halaga ng kanyang kalusugan. Kung hindi, ang perang ito ay invest sa ating ospital. Dadalhin ko ang tao para magpa-check up sa pamamagitan ng puwersa. Kung magsasalita ka pa, aalisin ko ang investment sa ospital mo. Ito ay medical check-up na inischedule ng kumpanya. Kailangan lahat ay sumali. Sabi nila, ito ay mula sa malaking amo na personal na nag-utos. Amo, baka may napansin siya? Yuwe kahapon lang ako galing sa ospital, kaya hindi na kailangan ng check-up, di ba? Kung hindi sasali, kakaltasan ng sweldo. Tanggapin na lang. Ayoko ring harapin ang mga malamig na kagamitan sa check-up. Kung malaman ng amo na buntis ako sa anak niya, tiyak na magagalit. Nagbibigay ako ng problema sa kanya. Duo-duo. Alam mo ba kung bakit nag-schedule ng check-up ang kumpanya? Ako, hindi ko alam. Sige malamang, malapit na ang tour natin. Yuwe, ang medical check-up report ng empleyado, ang empleyado lang ba ang makakakita, di ba? Siyempre ito ay pribado. Ganoon ba? Ginoong Huo Secretary Luo, magandang umaga. Pupunta ba kayo sa medical check-up? Salamat sa kumpanya. Iniisip nila ang kalusugan ng mga empleyado. Sa buong kabisera, ang benepisyo ng mga empleyado ng Huo Group, talagang isa sa pinakamahusay, sabihin mo. Tama ba, Duo-Duo? Yuwe, hindi ganyan ang sinabi mo kanina. Oo, salamat sa kumpanya sa pag-aayos. Napaka-maasikasong medical check-up benefit. May napakabuting amo. Gagawin namin ang lahat sa trabaho. Talaga nga, harap sa malaking amo, ang instinct na Manila. Nakatanim na sa buto? Magpa-check up ng mabuti. Kung may sakit ka, pwede kang mag-leave anytime. Diretso sa akin magpa-approve. May paid leave ang kumpanya. Para sa akin, si President Huo, tinutukoy ako ng sadya. Oo, salamat Ginoong Huo. Duo-Duo, sino nagsabing masama ang medical check-up? Ang ganda ng benefit na ito. Pagkatapos ng check-up, pupunta ako kay Ginoong Huo para mag-leave. Yuwe, ang patakaran ni Ginoong Huo, pwede lang mag-leave kung may sakit. Gusto mo bang magkasakit ng sinasadya? Tama rin. Pero si Ginoong Huo hindi lang gwapo at mayaman. Mabait pa. Talagang perpektong lalaki. Kung sino man ang maging girlfriend niya. Siguro iniligtas ang galaxy sa nakaraang buhay. Oo nga, pero wala ako. Kakayahang iligtas ang galaxy. At ang status ko kay Ginoong Huo ay napakalayo. Mahal, kailangan kayong maging malusog. Poprotektahan kayo ni Mommy. Miss Lin, pinapunta kayo ni Ginoong Huo sa opisina. Pasok?
Ginoo, hinahanap niyo ako? Maupo ka muna. Sandali lang. Si. Malamang hindi pa alam ni Ginoo ang resulta ng check-up. Bakit mo ko pinatawag bigla? Baka may mali sa trabaho ko? May pagkakamali? Bakit parang lagi kang nakatitig sa akin? Lin, duo-duo. Wala ka bang gustong sabihin sa akin? Amo, salamat sa tulong mo kahapon. Simula ngayon, tiyak na magtatrabaho ako ng mabuti para suklian kayo. Amo, Yan lang ang gusto mong sabihin sa akin? Wala bang iba pang bagay na gusto mong sabihin? wala na. Amo, may bigla ang pagpupulong. Hindi naman ganoon ka-urgent. Amo, ituloy nyo lang. Amo, wala naman. Uuna na ako. Tumigil ka. Sinong nagsabing wala? Ginoo sir, ano po ang utos? Manatili ka. Ayusin mo ang mga papeles na ito sa mesa. Dadalhin ko sa aking desk at gagawin doon. Dito mo gawin. Pagkatapos ng meeting, babalik ako at titingnan. Ginoo, napakarami naman ito. Kung hindi mo matapos, ibabawas sa sweldo mo. Okay, Ginoo. Kaya mo yan. Naniniwala akong kaya mo. Ginoo, ito ay parang hampas muna. Tapos bibigyan ng matamis? Magaling na paraan ng carrot and stick. Ito ang panulat na laging dala ng Ginoo. Ginoo, balak nyo bang ligawan si Miss Lin? Masyado siyang mahiyain. Huwag magmadali. Dahan-dahan lang. Yung tungkol sa bata, nag-confess na ba si Miss Lin sa inyo? Wala pa. Baka naman si Miss Lin ay gustong ipa-abort ang bata? Hindi ko siya papayagang ipa-abort. Luwak iyak. Ihanda mo ang wedding ring para sa akin. Matalino at magaling po ang desisyon ninyo, Ginoo. Ang pamilya naming Huo. Ano ba ang pinag-uusapan nila? Hindi namin papayagang magkaroon ng anak sa labas. Sabi na may dahilan ng medical exam. Alam na ni Boss Huo ang lahat. Gusto niyang ipa-abort ang bata. Anak, hindi ka hahayaan ni Mommy na mawalay sa akin. Pwede bang direktang ideposito ang 5 milyon na ito sa bank account ni Duo-Duo? Tiyak na isa yan sa matataas na opisyal ng Huo Corporation. Inuwi natin siya mula sa ampunan? Hindi ba dahil sa kanyang mukha? Na balang araw ay mapipili ng mayayaman at makapangyarihan? Akala natin pagkatapos niyang magtapos, may pumili na agad sa kanya. Ang kanyang pagkakakilanlan ay tiyak na hindi basta-basta. Sino kaya? Imposible. Si Mr. Huo ay galing sa isang piling pamilya. Ang magiging asawa niya ay dapat isang binibini na kapantay niya sa katayuan. Kung sino man yan, kailangan natin siyang mahanap. Si Duo-Duo ay lalong nagiging suwail. Bilang isang ulila at lagi nating kinokontrol mula bata, hindi siya makakatakas sa ating mga kamay. Hindi dapat sayangin ang maraming taon ng pagsisikap. Kung gusto niyang lumipat, kung may mangyaring aksidente, hindi natin kasalanan. Magtalaga ng tao para bantayan siya. Alamin kung sino ang kanyang nakakasalamuha pagkatapos lumipat. Kung talagang isa itong matataas na opisyal ng Huo, ang 5 milyon ay hindi sapat para bilhin ang aking anak. Tatakbo na naman? Mr. Huo, inimbitahan ka ni Mr. Gu ngayong gabi sa Boyue. Tungkol ito sa lupa sa silangan ng lungsod. Ikaw na ang bahala. Dapat ba naming hulihin si Miss Lin? Akala mo ba tulisan ako? Ipaalam sa lahat. Simula ngayon, magdaragdag ang kumpanya ng pagkain para sa buntis sa kantina. Ipagawa sa nutritionist ayon sa dieta para sa buntis. Kalahating presyo. Mr. Huo, ibig mong sabihin para sa buong kumpanya? Wala ba akong kakayahan para doon? Ayusin ko na. Dua-dua. Bakit ka kumukuha ng pagkain para sa buntis? Baka naman buntis ka? Ang bagong idinagdag na window na ito ng kumpanya, kalahati ang presyo ng pagbili. Kung hindi ka sasamantala, walang hiya ka. Buti na lang may dahilan na kalahating presyo para makisama. Walang nakakaalam na buntis ako. Kamakailan lang sa kumpanya bakit may medical exam na naman at may pagkain para sa empleyado. Baka naman buntis ang asawa ng isang mataas na opisyal at nakikisama sa ating mga empleyado. Siguro. Diyos ko, ang sobra naman ng pagkain ito para sa buntis. Bird's nest soup, deep sea fish. Sabaw ng sariwang nilagang tadyang. Ito ba ay pagkain para sa buntis na empleyado? Ito ay talagang top-notch nutritional meal. Imposible.
Tiyak nagkataon lang. Hindi papayag ang boss na magkaroon ng anak sa labas. Diyos ko! Sino kaya ang asawa ng mataas na opisyal na nakikihalos sa ating mga empleyado? At naglabas ng malaking pera para alagaan ang kanyang katawan. Sobra naman ang pag-aalaga. Oo nga, tayo rin ay nakikinabang kain na tayo. Magaling. Ang buong kumpanya ay kasama si Miss Lin sa pagkain ng pagkain para sa buntis. Napakataas ng gastos at kalahati pa ang presyo. Tanging kayo lang, amo, ang kayang magpalaki ng pera. Lak. Basta't mabawasan ang sakit ng kanyang pagbubuntis. Kahit magkano pa, wala akong pakialam. Kakaiba! Parang may nakatingin sa akin kanina. Yue. Alam mo ba kung saan may part-time? Kulang ang pera sa bahay namin. Gusto kong kumita pagkatapos ng trabaho. Meron. Yung pinsan kong babae, nagtatrabaho sa isang restaurant na maayos ang negosyo. Madalas sila maghanap ng katulong sa gabi. Ire-refer kita sa kanya. Sige, salamat. Yue. Ang hirap pala kumita ng pera. Si tatay at nanay, pinalaki nila ako. Hirap ang pamilya. Kailangan kong suklian sila. Lin, tuo. Ikaw nga talaga? Hicheng, Ikaw ang dahilan kung bakit ako natanggal sa Huoshi. Ang utang na ito, hindi ko pa nasisingil sa iyo. ang pagkakatanggal mo ay wala akong kinalaman. Bitawan mo ako. Noong gabing iyon, ang babae sa tent ng amo, ikaw iyon. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Ikaw ang nagsumbong sa kama. Sa labas, mukha kang mahina at walang lakas. Pero sa likod, wala kang hiya. Umakyat ka sa kama ng amo, ng palihim. Wala akong ginawa. Umakyat ka na sa kama ng malaking amo at naghahanap ka pa ng part-time? Mukhang ipinagbili mo ang iyong sarili pero hindi ka pa rin paborito. Naaawa ako sa iyo kakagraduate mo lang. At ginawa mo ito kung sasabihin ko na ikakalat ko ito. Sa hinaharap, aling kumpanya ang magtatanggap sa iyo? Walang trabaho. Paano ko bubuhayin ang 2 batang ito? Bakit nandito si Mr. Huo? Swerte mo ngayon. Hintayin mo ako. Napakaliwanag niya. Napakataas ng kanyang posisyon. Samantalang ako, may malaking utang ang pamilya ko. Sa buong buhay ko, hindi ko siya maaabot. Anong tinitingnan mo? Wala, tara na. Narinig ko kay si Shuna, nanliligaw ka sa isang babae para maging asawa? Isa sa mga empleyado mo? Nag-utos ka ng medical check-up para sa buong kumpanya. Ang laki ng ginastos mo, Huwag kang chismosa. Usapang negosyo na tayo. pero hindi ko rin inaasahan. Yung lupa sa silangan ng lungsod, may nangahas na makipag-agawan sa amin. Ang tapang-tapang. Sino? Paumanhin po, magre-refill ako ng tsaa. Sino ang nag-utos sa iyo na pumasok? Ang bastos. Pasensya na. Lalabas na ako ngayon. Teka, Yeezy. Yung pinag-uusapan natin ay confidential. Ang waiter na ito ay walang disiplina. Kung may naka-eavesdrop, Hindi siya. Ginoo. Pasensya na, Mr. Huo, Mr. Gu. Unang araw niya ngayon sa trabaho. Hindi alam ang patakaran. Sisisantihin ko siya ngayon din. Lumabas. Sige po. Lalabas na kami ngayon. Nakaabala kami sa inyo, mga ginoo. Ikaw ang sinabi kong lumabas. Siya ang mananatili. Lin, dua. Halika. Bakit ka nandito? At suot mo itong damit na ito? oy, anong nangyari sa inyo? Hindi pa dumarating ang pagkain. Nagsusuka na kayo? Kumain ka para maibsan. Hindi ka na mahihirapan. Salamat, amo. May dala pala kayong merienda lagi. Eto namang maasim na plum. Tama lang para sa sakit ng tiyan ko. Ang swerte. Eto ba, ang iniisip ko? Umuwi ka na. Yung usapang negosyo, sa ibang araw na lang. Woziyi, ang sama mo namang kaibigan. May asawa at anak ka na pala. Dinatago mo pa. Sagutin mo, tanong ko. Bakit ka nandito? Amo, tapos na ang oras ng trabaho. Pwede ko namang gamitin ang oras ko. Kailangan mo ng pera? Nagkaroon ng problema sa pamilya ko. Kailangan kong magbayad ng utang. Amo, huwag kayong mag-alala. Hindi ko pababayaan ang trabaho ko.
Ginagamit ko lang ang oras pagkatapos ng trabaho at weekend. Yung 5 milyon na pinadala ko sa'yo, hindi ba sapat yon? Anong 5 milyon? Hindi ko natanggap. Pagkatapos nun, pinabili ko kay Luo yan na ideposito sa sahod mong account. Hindi mo talaga nakuha? Yung sahod kong account nasa mga magulang ko. Natanggap nila yung 5 milyon, hindi man lang sinabi sa akin. Tinago nila lahat. Ang galing naman ni Luo yan. Tatawagan ko siya. Amo, wag na. Yung 5 milyon, kinuha ng tatay ko. Amo. Susulatan ko kayo ng promissory note. Yung 5 milyon, babayaran ko ng buo. Isasoli ko sa inyo. Lin Duo. Kailangan ba talaga na maghiwalay tayo ng linya? Tayo, hindi naman talaga magkaiisang mundo. Wala na dapat tayong ibang relasyon. Wala nang relasyon? Ay naku, nakita ba ni Amo? Nabuntis ako? Alam na niya? Sa kondisyong hindi dapat tayo magkakaugnayan. Wala tayong relasyon. At ngayon, ikaw. Amo ako. Masyado ba akong nagmamadali? Tinakot ko ba siya? Tara na, ihahatid kita. Amo, gusto ko ngayong araw, pumunta muna sa bahay ng mga magulang ko. Hindi ko pa sinasabi sa kanila na buntis ako. Pwede ba akong umuwi mag-isa? Ako ihahatid kita malapit sa bahay mo. Duo, bumalik ka na. Pupunta ako ngayon sa kusina. Gagawa ulit ng 2 putahe. Tay, nanay, ito lang ang kinakain ninyo? Pinaalis na ba ang mga katulong sa bahay? Wala na kaming hindi na-afford ang katulong. Ako at ang tatay mo magtiis na lang. Makakatipid pa tayo. Wag na, nanay! Ito ang pera ngayon galing sa part-time ko. Huwag kayong maghirap para sa akin. Magtatrabaho ako ng mabuti para kumita. Duo, pasensya na anak. Duo. Balak mo ba bumalik na para tumira dito? Balak ko sana umuwi para magtanong tungkol sa 5 milyong piso ng mga magulang. Ngayon, mas nahihiya akong itanong. Kung hindi man, sa natitira kong buhay, magtatrabaho na lang ako para sa amo. Tay nanay, may pasok pa ako bukas. Alagaan ninyo ang sarili ninyo. Ang mga tao namin binantayan siya buong araw. Talagang nag-part-time lang siya. Walang lumapit sa kanya. Hindi ako naniniwala. Hintayin natin na may mangyari kay Duo. Ang nasa likod ay hindi na makakapagtago. Nasa grupo ng Huoshi ako. Sa isang buwan, ilang libo lang ang sahod ko. Hanggang mabayaran ko ang 5 milyon. Kahit sa susunod na buhay, hindi sapat. Boss? Sumakay ka. Hindi. Maghihintay na lang ako ng bus. Huwag mo akong paulit-ulitin. Umupo ka sa likod. Miss Lin, mas mabuti pa yata na umupo ka sa likod. Sige na lang. Sasakay na lang ako ng bus. Dumaan na ang bus kanina. Miss Lin, kung maghihintay ka ng susunod na bus, malalate ka na sa trabaho. Ayaw mo bang makuha ang perfect attendance bonus mo? Hindi pwede. Ipagtatanggol ko, hanggang kamatayan, ang perfect attendance bonus ko. Amo, hindi naman siguro gusto pag-usapan ng tungkol sa bata. Halata nang alam na niya, para akong tupa na pumasok sa bibig ng tigre. Umupo ka rito. Napakalapit mo sa pinto. Hindi ka ba natatakot na biglang bumukas ang pinto at mahulog ka? Natatakot ka ba sa akin? Hindi naman kita kakainin. Amo, Ano? Ginoo malapit na sa kumpanya. Sa susunod na kanto, ihinto mo na ako. Hindi ba ako maaaring makita? Hindi. Natatakot akong makita ng iba sa kumpanya na magkakamali sila. Anong maling akala? Maling akala na tayo ay nasa ganyang relasyon. Anong uri ng relasyon? Boyfriend-girlfriend na relasyon. Walang maling akala doon? Dahil magiging ganyan din naman tayo. Ginoo, ano? Ano ang sinabi mo? Bakit? Gusto mo bang tumakas dala ang anak ko? O ayaw mong panagutan? Hindi ba gusto mong magpa-abort ako? Itong maliit mong ulo, anong kalokohan ang iniisip mo araw-araw? Ginoo, kaya kong manganak at mag-alaga ng bata mag-isa. Kung nag-aalala ka na makikipag-agawan ng bata sa ari-arian, pwedeng pumirma tayo ng kasunduan na walang kinalaman sa iyo. Lin, duwa. Sa paningin mo,
Ako ba ay isang taong iresponsable? Walang puso at malamig ang dugo? Lin Duo, makinig ka. Simula hanggang dulo, ikaw lang ang babae sa akin. Lin Duo, subukan natin. Subukan ano? Maging kasintahan mo ako. At magpakasal tayo. Pakasal ka sa akin? Dahil gusto mong panatilihin ang bata at ang anak ng pamilya ho ay hindi dapat mapunta sa labas. Kaya, kailangan mong pakasalan ako. Kailangan ko bang para sa bata pakasalan ng amo? Pero ang pamilya ho na isang mayamang angkan, talaga bang ako, isang ordinaryong tao na walang background, ay makakapasok? Ang pagpapakasal sa amo ay parang pumasok sa mapanganib na lugar. Ayaw mo? Hindi. Hindi naman ako tutol. Ibig sabihin, gusto mo. Dala mo ba ang ID mo? Dala. Luo yan. Baguhin ang ruta patungo sa City Hall. Sige, amo. Amo, Lin Duo. Ako, Huo Yizi, ay nangangako sa iyo na bilang mag-asawa, hindi ko pipilitin kang gawin ang anumang bagay. Sa hinaharap, kahit anong gusto mong gawin, hindi ako makikialam. Kapag ipinanganak na ang bata, ang 10% ng Ho Corporation na dividend shares ay sa iyo. Wala kang kakulangan sa buhay. Ikaw ang magdesisyon kung mananatili ka o aalis. Tungkol sa pinansyal na krisis ng iyong pamilya, kapag nalaman na ni Luo yan ang detalye, aayusin ko para sa iyo. Sapagkat ayaw mo rin na ang iyong mga magulang na nasa matandang edad ay kailangan pang magtrabaho sa labas. mahirap na para kina mama at papa na palakihin ako. Ganyan kahirap ang buhay nila. Ayaw nilang sabihin sa akin. At isa pang mahalagang punto, kapag mayroon tayong marriage certificate, madaling mairehistro ang bata. Hindi ko papayagan ang aking anak na magdusa kahit kaunti sa labas. Kaya, ikaw, gusto mo bang pakasalan ako? Hindi alintana ng amo na isilang ko ang bata. At binigyan pa ako ng pagpipilian. Hindi ko rin nais na makita ang aking sina mama at papa na magpatuloy sa paghihirap. Wala akong dahilan para tumanggi. Presidente Ho, oo, gusto ko. Nagtatago pala ako sa aking mga magulang at bigla akong nagpakasal sa aking amo. Amo, ano ang gusto mo? Sertipiko ng kasal itatago ko para sa iyo. Ang password ay ang iyong kaarawan. Hindi mo kailangang magtipid para sa akin. Hindi na amo. Buntis ka ngayon. Maraming gastusin. Huwag mong saktan ang sarili mo. Tama ka, buntis ako sa anak ng amo ko. Siguradong ayaw niya na ang bata ay maghirap sa akin. Anong oras na? 10:00. Anong problema? Naku, late na ako sa trabaho. Mag-leave ka ngayon. Hindi pwede, marami pang trabaho. Amo, ihatid mo ako sa opisina. Ano ang tawag mo sa akin? Asawa. Tara, sumakay na ihahatid kita sa opisina. Amo, malapit na sa kumpanya. Diretso ba sa basement parking? O sa harap ng gusali? Ihatid muna ang misis sa trabaho. Hindi na ihulog mo na lang ako sa kanto, ibaba mo na lang ako. Buntis ka ngayon sa anak ko. Hindi ko kayang paglakarin ka. Amo, pakiusap, ibaba mo na ako. Yan ang kotse ng amo. Hindi ba dati ay diretsyong pumasok sa basement parking? Baka may nakaupo sa loob ng kotse. Baka si Mrs. para siya sa atin ang kumpanya? Maaari nga iyan. Amo, pagbaba ko ng kotse, kahit tumalon ako sa Yellow River, hindi na ako malilinis. Sabi mo ibababa mo ako ng maaga. Kailangan bang linisin? Hindi ba ikaw ang aking Mrs. Ho? Ho? Mrs. Ho? Bumaba ka na. Misus Ho, tama bang narinig ko? Ang nakaupo sa kotse ay talaga ng Misus? Tiyak na. Ang pinababa mismo ng amo. Tiyak na si Mrs. Sino ba talaga? Bakit hindi makita ng malinaw? Amo, nakikiusap ako sa'yo. Pumunta tayo sa basement parking. Kapag nakikiusap, kailangan din magkaroon ng tamang ugali. Wow! Okay na ba ngayon? Luo yan. Pumunta sa basement parking. Hindi pala nangangagat ang kuneho kapag galit. Hahalik pala. Lin Duo, isang oras na late. Ayaw mo na bang magtrabaho? Ngayon, lumayas ka na sa kumpanya ng Huo. Pumunta ka na sa HR department. Mag-process ng resignation. Ikaw, ay tinanggal. Tinanggal? Si Joe Khan ngayon ay bagong dating sa kumpanya sa unang appointment ay direktor na. Maliwanag na malaki ang background. Kawawa naman si Lin Duo na nakatagpo ng bagong amo na nagpapakita ng kapangyarihan, ginagawa siyang example. Ano pang nakatutok ka dyan? Bilis, pumunta ka na. Director Joe, ang mga patakaran ng kumpanya ay malinaw na nagsasaad.
Ang pagka-late at pag-absent ay babawasan ng puntos bawat minuto, bawas sa performance bonus. Ang cumulative absence na higit sa 3 araw ay itinuturing na malubhang paglabag sa mga patakaran ng kumpanya at maaaring wakasan ng kontrata. Sa unang araw ko bilang direktor, may isang taong hindi sumunod sa attendance policy. Kung hindi pa parusahan ng mahigpit, paano magtatag ng disiplina? Ang mga patakaran ay dapat sundin, ngunit kailangan sundin ayon sa alituntunin. 1 oras lang akong late at hindi nagdulot ng anumang pinsala sa trabaho. Malayo pa ito sa standard para sa pagtanggal. Ikaw? Narinig ko na may problema sa pamilya niya, kulang sa pera, at may nakakakita sa kanya na nagtatrabaho bilang waitress sa restaurant. Pagkatapos ng trabaho, tiyak na ayaw niyang mawala ang trabaho na ito. Sa akin, ang mga salita ko ay ang patakaran. Ikaw, isang assistant na walang background, walang pamilya. Kahit sino sa kumpanya ay maaaring pumalit sa iyo. Maging matalino ka at pumunta ka sa HR. Director Joe, ako ay late. Dapat bawasan ng sahod, dapat sumulat ng apology letter. Tatanggapin ko. Ngunit ang pagtanggal, sa emosyon at lohika at sa patakaran, ay hindi wasto. Kung si Director Joe ay determinadong tanggalin ako, magrereklamo ako sa kumpanya sa HR at legal department upang ipagtanggol ang aking mga karapatan. Lin duo-duo maliban kung ikaw ang asawa ng CEO, kung hindi. Ngayon siguradong palalabasin kita sa huwos. Director Joe, kanina sa baba parang nakita ko ang asawa ng CEO. Ang suot niya ay parang ang damit na suot ni Lin Duo-Duo. Sigurado ka na siya iyon? Hindi sigurado. Hindi bumaba ang misis. Nakita ko lang ang suot na dilaw na palda sa sasakyan ng amo. Hindi kita ang mukha. Siya lang ang nasa restaurant na server na naghahain, hindi man lang karapat dapat magdala ng sapatos ng asawa ng CEO. Kayo ay nagdududa na siya ang may-ari? Tama. Yaran, bakit ka nandito? Unang araw mo sa trabaho ngayon, di ba? Siyempre kailangan kong bumati para iwasan ang mga walang pakialam na magpapagalit sa iyo. Siya ang anak ng Su Group, Su Yaran. Sabi nila, may balak na magpakasal, ang pamilya Su at Huo. Sino ang pinakamalamang na maging ating amo? Siya na iyon. Tingnan mo ang kulay ng damit niya. Baka naman, siya ang asawa ng presidente. Baka? Ang ilang tao ay mababa ang pinanggalingan, huwag na lang lagi mangarap ng biglang yaman. Lahat iniisip na ako ay hindi karapat-dapat sa tabi ng amo. Kahit sabihin ko na kasal na kami ng amo, kahit ako mismo hindi makapaniwala. Yaran, congratulations. Nakuha mo na ang gusto mo. Ito ay kumpanya. Walang asawa ng presidente. Naintindihan mo ba? Yaran, nilabag niya ang patakaran ng kumpanya. Ngayon, gamit ang pagiging asawa ng presidente, tanggalin mo siya. I-blacklist mo siya sa buong lungsod. Tingnan kung aling kumpanya ang tatanggap sa kanya. Isang mababang tao, karapat dapat bang magkapareho ng kulay sa akin? Karapat dapat bang pagdudahan na babae ni Huo Yizi? Dahil wala ka namang malaking kasalanan. Kung ganoon, bibigyan kita ng pagkakataon. Kunin mo ang isang urgent na kontrata. Basta't bago matapos ang trabaho, maayos mo ito, bibigyan kita ng konsiderasyon para patawarin ka ni Kankan. Bilang si Miss Su, isang salita makapagpapasya sa aking pananatili. Mas mabuti kung maayos itong malutas. Papayag ako. Kunin mo na. Ay, pasensya na. Nadulas ang kamay ko. Kung gusto mong makakuha ng pagkakataon, yumuko ka at pulutin. Kung kahit itong maliit na bagay hindi mo magawa, karapat dapat ka pa bang manatili sa kumpanya? Kung hindi ko susundin ang sinasabi niya, upang manatili sa kumpanya, kailangan kong abalahin ang amo. Kakasal lang namin ngayon. Tiyak iisipin niya na sinasadya kong gamitin ang aking posisyon. At saka, kapag ibinanganak na ang bata, sa huli, ang posisyong ito ay sa iba ring mapupunta. Amo, Yizi, ikaw. Bakit ka nandito? Mr. Huo, bakit kayo personal na pumunta sa departamento ng pagpaplano? Bakit namin kayo aabalahin sa ganitong maliit na bagay? Kasalanan ito ng maliit na empleyado. Hindi man lang kayang hawakan ng maayos ang isang dokumento? Ang likot-likot? Walang silbi? Sisibakin ko na sana siya. Ikaw, Ako ang bagong direktor ng departamento ng pagpaplano. Huwag kayong mag-alala, tulad ni Lin Duo-Duo na ito. Walang kakayahan na empleyado. Pabigat lang sa kumpanya. Dapat sisibakin. Bilang babala sa iba. sinabi ko nang pwede kang mag-leave. Ang huwos ay hindi babagsak kahit isang araw kang wala. sino ba naman mag-aakalang magiging malas ako ngayon? Nakasalubong ko lang ang isang padrino. Mr. Huo, pinapaboran niyo ba siya? Hindi sumusunod sa mga patakaran ng kumpanya? Dahil hindi pa nag-report, hindi na kailangang manatili sa kumpanya. Si Kankan ay kaibigan ko. At graduate siya sa isang prestihiyosong paaralan. Dahil sa relasyon ng ating dalawang pamilya, Ang aking kumpanya,
Kailan ba naging madaling pumasok ang mga padrino? Pasensya na po. Ipapasuri ko agad. Yisi, magkasama tayong lumaki. Ikaw, paano mo nagawang ipahiya ako ng ganyan? Ginagamit mo ang iyong posisyon para apihin ang aking mga empleyado. Bakit hindi mo isinasaalang-alang ang ating samahan? Ito na ang huling pagkakataon. Kung hindi, huwag kang magtaka kung magpupuntahan ako kay Tito Su para mag-usap. Simula ngayon, flexible attendance sa departamento ng pagpaplano. Basta hindi naaapektuhan ang trabaho, pwede kang malate ng walang parusa. Salamat po. Kung wala na, mauuna na akong magtrabaho. Tumigil ka. Amo ano? Ang kumpanya ay hindi lugar para apihin ang mga empleyado. Priority ang kalusugan kaysa trabaho. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko. Sana talaga nakinig ka. Bahala na. Kahit hindi siya makinig, may paraan pa rin ako. Bakit si Amo Hu ay masyadong nagmamalasakit kay Linduo-duo? At saka, kamakailan, ang amo ay madalas pumunta sa planning department namin. Dati, kahit si Secretary Luo ay mahirap makita. Baka si Amo Huo ay talagang nagagusto kay Lin Duo. Dahil sa ganda niya, hindi imposible. Anong sinasabi mo? Ang misis ng amo ngayon tiyak na sa opisina ng presidente. Sa ugali ni Amo Huo na maalaga at mapagmahal, paano siya papayag na magtrabaho ang asawa niya? Tama. Ayaw lang ni Amo na mapagod ako. Masama sa sanggol sa tiyan ko. Hindi ko na malaya na matagal na pala akong abala. Kailangan kong magmadali para sa part-time ko. Tunay nga na hindi ka sumusunod. Boss, Tapos na ang trabaho. Pwede mo ba akong tawagin sa ibang titulo? as asawa. Yezi, anong relasyon mo sa kanya? Ikaw kayo. Ginoong Huo, uuwi na ako. Susundan kita pa uwi mamaya. Yezi, sabi ko na nga ba't ngayon? Bakit mo siya ipinagtatanggol? Ah, siya pala ay ang munting kasiyahan mo sa opisina. Sa katayuan ni Yezi, maglaro ng ilang babae bago ikasal ay napaka-normal lang. Basta ako ang magiging asawa niya. Kaya kong tiisin ang maliliit na bagay na iyan. Kasiyahan? Nag-aarteng inosente ka lang. Gusto mo lang umangat sa tulong ng amo. Totoo naman. Ikaw na walang pinagmulan, iyan lang ang tanging paraan para sa iyo. Anong karapatan mong gumamit ng ganyang maruruming salita para insultuhin ang asawa ko? Ano ang sinabi mo, asawa? Imposible. Kailan ka? Siya ang asawa ko. Kasal na kami. Hindi mo ba naintindihan? Ngayon, humingi ka ng tawad kay Duo-duo. Pasensya na. Hindi ko dapat ginawa iyon sa iyo. Ang amo ko ay bigla na lang inihayag kay Miss Su ang relasyon namin. Hindi ba siya natatakot na magdiborsyo kami? Nandito ako. Walang makakapanakit sa iyo. Pero, may mga utang tayo sa isa't isa. Siguro, oras na para ayusin. Ano? Bakit hindi ka sumusunod? Sabi ko, huwag kang masyadong magpakahirap sa trabaho. Nag-overtime ka na naman. Nakalimutan mong buntis ka. Dahil lang sa baby. Anong sabi mo? Nag-resign si Hiching. Kailangan may pumalit sa trabaho niya. Kapag tapos na itong abalang panahon, Kung kulang ang tao, mag-hire na lang ng marami. ang yaman-yaman ng kumpanya, Ano? Nag-aalala ka ba sa pera ng asawa mo? O nag-aalala kang hindi ko kaya ang mga dagdag na gastos? Sir, kaya ba't ang pagkain ng buntis at check-up talagang ikaw ang nag-ayos? Hindi ka naman ganap na tanga. Binago mo ang napakaraming patakaran para sa akin? Talaga bang nagmamalasakit ka sa akin? O dahil lang sa baby? Kung mahuli kitang nag-overtime ng patago, hindi mo na kailangang pumasok. Si, sir. Huwag mong subukang itago, hindi mo ako maluloko. At saka, maglaan ka ng weekend para ramdam ko ang pagbubuntis ni Lin Duo-duo para laging mabantayan ang katawan niya. Naunawaan ko na, sir. Alis na ako. Tuwing Sabado simula ngayon, sasamahan kita rito sa klase para matuto tungkol sa pagbubuntis. Tara na. Sir, papasok ka rin? Bawal ba? Ama rin ako ng bata. Marami rin akong kailangang matutunan. G, Ho, at GNN, Ho. Dito po kayo umupo. Magsisimula ang klase sa loob ng 5 minuto. Ate, ang bait ng asawa mo sa'yo. Naglaan pa siya ng oras para samahan ka sa klase. Yung asawa ko naman, araw-araw sinasabing busy, puro pulong o biyahe para sa negosyo. Oo nga, sabi nila, ang pagbubuntis ang pinakamahirap na panahon para sa babae, pero hindi naiintindihan ng mga lalaki yan.
Akala nila mahalaga ang trabaho. Ano iyon? Saan ka hindi komportable? Wala ang ganyang amo. Hindi ko siya kayang ibigay sa iba. Lin duo-duo, huwag maging sakim. Sapat na ang sandaling ito. Magandang araw sa inyo, mga misis. Ngayon, matututunan natin ang breathing exercises para sa pagbubuntis. Makakatulong ito na mabawasan ang discomfort ng mga buntis. Halika, gayahin ninyo ako. Huminga palabas. Huwag kabahan. Sumunod ka sa aking ritmo. Dahan-dahan lang. Pag uwi ninyo sa bahay, pwede rin itong ituro sa inyong mga asawa ang ginawa ni Jiho na tumulong at sumama sa pagsasanay. Mas magiging epektibo ito. Ging, napakaswerte mo. Bagay na bagay kayo, gwapo at maganda. Tiyak na magiging kaibig-ibig ang sanggol ninyo. Ang unang trimester ay ang pinakamahalagang yugto ng embryo. Mga mommies-to-be, dapat kayong magpahinga ng marami. Huwag magpagod. Kung may kaunting morning sickness o antok, normal na reaksyon ng maagang pagbubuntis. Huwag masyadong kabahan. Nahihirapan ka ba? Hindi na itutuloy ang klase. Uuwi na tayo agad. Huwag po kayong kabahan, Mr. Huo. Mrs. Huo, normal itong sintomas ng maagang pagbubuntis. Pero hindi ko inaasahan na magkakaroon kayo ng parehong sintomas. Susuriin muna kita. Ma'am, bakit ang amo ko, asawa, ay may parehong sintomas tulad ko? Ito ay umiiral sa kasaysayan ng medisina. Tinatawag itong Kuvades syndrome o kilala rin bilang Kuvades syndrome. Kapag ang asawang lalaki ay labis na nagmamalasakit at nakikiramay sa asawa, matagal na nasa estado ng pagkabahala, pag-aalala at pagmamalasakit, ang limbic system ng utak at ang antas ng hormone ay nagbabago kasabay ng asawa. Sa madaling salita, mahal na mahal kayo ng inyong asawa at labis na nagmamalasakit sa inyo. Kaya ang puso niya ay nakatali sa inyo. Kaya nagkakaroon siya ng ganoong reaksyon. Yung asawa ko, hindi lang siya nakikiramay. Kapag nagsusuka ako, lumalayo pa siya sa akin. Talaga? Wala na akong discomfort. Siguro dapat kong bitawan ang lahat ng pag-aalinlangan. Subukang buksan ang aking puso, kasama ang aking amo, upang salubungin ang munting buhay sa aking sinapupunan. Subukang tahakin ang kaligayahang hindi ko dati nangahas na asahan. Ikaw si Lin Duo-Duo, di ba? Siya yung lalaking nasa tabi ng amo. Babae ni Huo Yiji. Talagang kawili-wili. Ginoo, pakiusap. Mag-ingat kayo sa inyong sarili. Miss Lin, kung maaari, what? Maaari ba tayong makipag-usap tungkol sa isang partnership? Maliit lang akong empleyado sa Huo. At kayo, Jigu, Minamaliit ninyo ang inyong sarili o minamaliit ninyo si Huo Yiji. Ang maging karapat-dapat sa kanyang labis na pagpapahalaga ay nangangahulugan na hindi pangkaraniwan ang inyong relasyon. Kuyan Chen, gusto mong gamitin ako at ang pagkakakilanlan bilang amo gumawa ng ano? Pagkatapos nito, makakakuha ka ng hindi bababa sa 5 milyon marahil ay malulutas din ang kagyat na pangangailangan ng inyong pamilya, di ba? Gusto mo akong ipagkanulo ang Huo Corporation? Anong pagtataksil? Gusto lang kitang bigyan ng sideline. Ang perang kikitain mo kumpara sa pagiging waiter at tagahugas ng pinggan ay mas mabilis pa, di ba? Kapag nahuli, hindi lang ako masisante, kundi pati si Amo Huo ay mawawalan ng gana sa akin. Bakit ako sasang-ayon sa iyo? Kung hindi na kayo makakahanap ng pera, ang mga magulang na nagpalaki sa iyo ay mapapalayas na sa lansangan. Kahit naging kabit ka ni Huo Yizi, ngayon ay isa ka pa ring maliit na empleyado. Kailangan mong magtrabaho at mag-sideline para umangat. Isakripisyo ang iyong sarili at walang nakuha. Pero dahil kaya mong makapasok sa kanyang kama, may kakayahan ka naman. Noong huli ko siyang nakita, mukhang maganda ang relasyon niya sa amo. Baka lahat ay pagkukunwari lang niya. Kung hindi ako pumayag, si Guyan Chen ay hahanap ng ibang tao sa kumpanya na magtaksil sa amo. Mas mabuti na samantalahin ang pagkakataon at pumasok sa loob upang makita kung ano talaga ang gusto niya. Sige, bigyan mo ako ng oras para mag-isip. Sige. Hihintayin ko ang sagot mo. Ikaw, ang aking anak na babae, ang sugar daddy? Anak mo. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Sinasabi ko sa iyo, kung gusto mong makasama si Duo-Duo, kailangan mong magbigay ng hindi bababa sa 20 milyon kung hindi kami papayag. Ako at ang anak ninyo ay walang relasyon. Pero, alam ko kung sino ang hinahanap ninyo. Sino? Para masiguradong nagtatrabaho kayo ng maayos, nagdesisyon akong ilipat ang bagong opisina sa Planning Department. Halata naman na si amo ay para bantayan ako. Huwag mapagod ang baby. Ang dating opisina ni Amo ay nasa buong palapag sa itaas.
Bakit lumipat dito sa isang maliit na opisina na halos 10 metro kuwadrado? Sino ang nakakaalam? Dati naman si Amo ay pumupunta na sa atin sa planning department ng madalas. Ngayon ay direktang inilipat ang opisina dito. Baka naman, totoo nga ang iniisip ko. Ang ating planning department. Oras ng trabaho, bawal ang chismisan. Duwa-duwa. Ang laki ng gulo ni Amo sa ating planning department, May. Nakatagong boss ang babae ba talaga? Ako? Hindi ko alam. Kanina si Amo ay nagdadalang tao o masama lang ang pakiramdam? Kalokohan. Siguradong sakit ng tiyan yon. Pwede bang manganak ang lalaki? Bakit katulad ng reaksyon ng asawa ko noong buntis siya pareho lang? Pagod na kayo sa trabaho. May libreng merienda ang kumpanya. Matamis at nakakaalis ng umay. Maaaring subukan ng lahat. Secretary Luo, gusto ko rin. Pagod na kayong lahat sa trabaho. Matamis na afternoon tea. Mamaya ihahatid sa planning department. Amo, pakiusap. Alagaan niyo siya. Ako ang magtatakip para sa inyo. Ako. Pumunta ka sa opisina ko. Amo, tinawag niyo po ako? Naku, ang relasyon namin ng amo, mukhang hindi na maitatago. Muli na namang pinapasok ng amo si Lin Duo-Duo. Baka may relasyon sila? Baka trabaho lang ang pag-uusapan. Tingnan natin. Malalaman din. Ang privacy ng amo. Kayo ba ang may karapatang mangialam? Amo, kung gagawin ninyo ito, mas maghihinala lang ang lahat, lalo lang tayong magmumukhang may tinatago, mas lalo lang mahirap ipaliwanag. Ako ang malaking amo naghahanap ng asawa sa sarili kong kumpanya. Kailangan ko bang magtago? Wala akong kailangang ipaliwanag sa kanila. Itaas mo ang damit. Amo, oras ng trabaho po ngayon, at saka ako ay buntis pa. Hindi nyo po pwede. Ano ba ang iniisip mo? Ito ay liniment iniutos ni Kishu na ipahid ito. Ha? Napagkamalan ko pala na may ibang intensyon ang amo. Sana may butas na pagtaguan ako. Nagduda ba si Duo-Duo sa akin? Na may gagawin akong masama sa iyo? Amo kayo! Huwag nyo na pong sabihin. Duo-Duo, ang cute mo talaga. Pagbubuntis, ang balat ay madaling magkaroon ng stretch marks. Ang paglalagay ng pregnancy oil ng maaga ay nagpapanatili ng moisture. Nagpapataas ng elasticity ng balat para hindi ka gaanong mahirapan. Huwag kang kabahan. Siguro, posible naman sa akin at sa amo. Kapag naiisip kong maghihiwalay kami sa hinaharap, sumasakit ang puso ko. Bakit umiiyak ka? Nasaktan ba kita? Hindi. Sa tingin ko lang napakaswerte ko. Ako ang maswerte. Duo-Duo. Bakit alam kong sa amo? May malaking agwat ang aming katayuan. Walang magandang kahihinatnan. Pero hindi ko mapigilan. Kusang loob akong nahulog. Araw-araw dapat maglagay. Ikaw mismo ang pumunta sa opisina para hanapin ako. Paano kung nasa trabaho ka? Anong trabaho? Wala itong mas mahalaga kaysa dito. Lin Duo-Duo, para sa sarili mong kaligayahan, magsugal ka na minsan, na seryosong pinahalagahan ng amo. Kahit na sa huli ay wala na, tanggap ko na. Sige, kailangan mo nang lumabas. Amo, may isa akong bagay na gusto kong sabihin sa'yo. Alam kong baka hindi ka maniwala sa akin, pero totoo ito. Ano man ang sabihin mo, maniniwala ako. Duo-Duo, umamin ka na. Ano ang relasyon mo sa amo? Oo, Duo-Duo. Magkasama tayo sa trabaho nang matagal na. Huwag mo na itago sa amin. Binigyan ako ng amo ng isang mahalagang gawain. Sa mga araw na ito, mag-overtime tayo. Kaya mo yan, Lin Duo-Duo. Kaya mo, di ba? Mr. Gu, kung may gusto ka, sa akin mo ilabas. Wala itong kinalaman sa mga magulang ko. Miss Lin, binigyan kita ng oras para mag-isip. Pero nag-aalangan ka pa rin. Huwag kang magreklamo kung gagamitin ko ang aking paraan. Duo-Duo, huwag kang pumayag sa kanya. Okay lang kami ng nanay mo. Umalis ka na. Duo-Duo. Kami ang walang silbi. Dinaya niya tayo. May pera daw na pwedeng invest. Kaya tayo naloko. Tatay, nanay pasensya na. Ako ang dahilan ng inyong problema. Duo-Duo, ikaw ang anak namin. Ako ang walang kwentang tatay. Wala akong interes na samahan kayo dito sa mag-amang dramahan. Lin, Duo-Duo. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Mr. Gu, pakawalan mo ang mga magulang ko. Sumasang-ayon ako.
Ayon, ganyan dapat. Kung mabigo ka, ang kaligtasan ng mga magulang mo hindi ko masisiguro. Alam ko. Linduo-duo, ikaw pala. Traidor ka pala sa kumpanya. Jokan, oras ng trabaho ngayon. Hindi ka kasama sa planning department ko. Lumabas. Kaya mo bang magpalit ng iyong screen ng computer at ipakita sa lahat ano ang ginagawa mo? Ang proposal ay confidential ng kumpanya. Hindi ka kabilang sa aming departamento. Anong karapatan mong makita? Hindi ka totoo. Ngayon, ipapakita ko sa lahat. Para, kanino ka ba talaga nagtatrabaho? Ano pa ang masasabi mo? Ginamit mo ang resources ng kumpanya ng palihim para sa kompetensyang kumpanya. Ito ang konkretong ebidensya. Tingnan ninyong lahat. Ito ang tinatawag niyang pananaliksik. Ang benepisyo ng empleyado ng Huo. Aling kumpanya ang makakatumbas? Sayang, dati ang amo ay may espesyal na pakikitungo sa kanya. Hindi inaasahan na sa likod ay gagawa ng ganitong bagay. Kung mawawala ang lupaing ito sa silangan ng lungsod, malaking kawalan ito para sa Huo. Paano nangahas si Lin Duo-Duo? Diyos ko, ang kanyang aksyon ay may pananagutang legal. Linduo-duo, ano ang pinagtatawanan mo? Pinagtatawanan kita dahil tanga ka. Pinagtatawanan kita dahil ginagamit ka, pero hindi mo alam. Hanggang ngayon, gusto mo pa akong lokohin. Alam ng buong kumpanya na kapos ka sa pera. Kailangan mong magpaliwanag sa lahat ngayong araw. Bakit mo ipinagkanulo ang kumpanya? Ako ang magbibigay sa inyo ng paliwanag. Lahat ng ginawa ni Lin Duo-Duo ay sa utos ko. Mr. Huo, si Lin Duo-Duo ay nagtaksil sa kumpanya. Ipagtatanggol mo ba siya? Yung plano sa computer niya na hindi pa naisa sa publiko, paano mo nalaman ang content ng maaga? Yung kanyang pribadong itinerary, paano mo napicturan ng eksakto? Ako, nagkataon lang na nakita ko. Nagkataon? Nagkataon mong nakuha yung naka-encrypt kong plano? Nagkataon. Nakuhanan mo ng litrato yung pagkikita namin ni Mr. Gu? Ito ba ay talagang nagkataon o isang bitag na ginawa ninyo para sa akin? Galit ka sa akin, kaya sinadya mo akong sundan. Nakita mong ginagamit ako ni Mr. Gu para saktan ng kumpanya, kaya ikaw at ang nasa likod mo ay sumabay sa agos at binalak na ilantad ako sa kumpanya. Tingnan mo. Inamin ni Lin Duo-Duo na nakipagsabuatan kay Mr. Gu? Oo, pumayag ako, pero pansamantala lang iyon. Binantaan ni Mr. Gu ang mga magulang ko, akala niya susundin ko siya. Pero sa totoo, sinabi ko na ito sa amo. Lahat ito ay para hulihin ang ahas. At ikaw, eksaktong naengganyo. Magkalat ng maling akusasyon sa kumpanya, mangudyok ng mga empleyado, at makipagtulungan sa karibal na kumpanya. Sinesante ka. Tungkol sa legal na pananagutan, makikipag-ugnayan sa iyo ang legal department. Mr. Huo, bakit naniniwala ka sa sinabi niya? Dahil siya ang Amo, kung gagawin mo ito, magkakaroon ng maling akala ang lahat. ano, mas gusto mo bang maging mas exciting? Makipagrelasyon sa akin ng lihim? Amo, ano bang sinasabi mo? Sige, masama ang pakiramdam mo. Ito ang inihanda kong inumin para sa'yo. Pampahinto ng sukayan. Amo, ito, ininom ko na to. Nakahalikan na kita. Bakit ka pa mag-aalala dyan? Kung sana, lagi na lang tayong ganito, amo. Ang galing siguro. Duo-duo. Ikaw ang malaking bayani ng Ho Corporation. Hindi ko inaasahan na si Guyan Chen ay nagpapakita lang ng pakikipagkaibigan sa akin. Pero sa likod, gusto niyang kunin ang lupa sa silangang bahagi ng lungsod. At ako'y itapon. Nagkamali si Guyan Chen ng taya. Inakala niyang ipagkakanulo kita. Pero hindi niya alam. Ang kanyang nilapitan ay ang asawa ng amo. Sa halip, siya mismo ang nadapa. Ang nasa likod ni Jokan. Ako na ang bahala. Amo, salamat sa pagligtas mo sa aking mga magulang. Duo-duo, maaari mo bang sabihin sa akin? Ang tungkol sa iyo at sa iyong mga magulang? May nangyari ba sa mga magulang ko? Baka naman si Guyan Chen ay desperado na. Kalmado ka lang. Walang problema ang mga magulang mo. Pero may natuklasan ako. Kailangan kong kumpirmahin sa'yo. Sila, sa'yo, ay hindi kasing ganda ng iniisip mo. Ano ang gusto mong kumpirmahin? Ang mga magulang ko ay laging mabait sa akin. Hindi nila ako pinagkaiba, kahit hindi ako tunay na anak. At pinapaboran ng kuya. May kuya ka pala? Oo, nag-aral siya sa ibang bansa. Ang mga magulang ko sa akin at sa kanya ay pare-pareho lang ang kabaitan. Gusto ko ring magpasalamat.
alagaan sila sa kanilang pagtanda. Ang mga adoptive parents ni Duo-Duo ay hindi mabuti ang intensyon mula pa sa simula. Ang tinatawag na pag-aalaga ay isang maingat na ginawang kulungan, pero ang pagdedepende ni Duo-Duo na halos mapagpakumbaba. Paano ko sasabihin? Amo, sila lang ang pamilya ko. Nagpalaki sa akin, kahit na minsan mahigpit sila, ay para sa ikabubuti ko. Ang pagiging mahigpit ay hindi kontrol. Ang pag-aalala ay hindi pakana, Duo-Duo. Isipin mong mabuti. Huwag mong sabihin ang masama tungkol sa kanila. Kung wala sila, wala na akong matitirhan. Si Lin Duo-Duo ay palaging minamanipula ng kanyang mga magulang na nag-ampon. Mahina ang kanyang pag-iisip. Hirap siyang maniwala sa sinabi ko. Duo-Duo, hindi ko sinasabing tanggihan mo ang nakaraan. Natatakot lang akong masaktan ka ulit. May kondisyon ng kabutihan nila sa iyo. Boss, hindi ako naniniwala na niloloko ako ng mga magulang ko. Pakiusap, huwag mo akong pilitin. Siyempre mabait naman ang nanay at tatay ko. Duo-Duo ay laging nagpapasalamat sa inyo. Kung ganoon, oras na para bayaran mo kami. Pinalaki ka naming malinis at masunurin. Ngayon ay magagamit ka na. Nanay, tatay, anong ibig ninyong sabihin? Nahihilo ako. Duo-Duo, napakalaki ng butas ng kumpanya. Sakal na sakal ako sa matataas na utang. Kasalanan ko lahat. Duo-Duo, kasalanan namin. Nagsisisi na talaga kami. Umuwi ka na sa amin. Hindi ka na namin pipilitin. Boss, ano ba talaga ang natuklasan mo para sabihin iyon? Wala siyang dahilan para lokohin ako. Baka naman totoo na ang nanay at tatay ko ay. Ma, anong nangyari? Duo-Duo, nasa trabaho ka ba? Opo, nasa trabaho ako. Anong nangyari? Dumating na ba ang mga maniningil? Oo, hindi na namin kaya ng tatay mo. Duo-Duo, matutulungan mo ba kami? Ma, hintayin mo akong makakuha ng pera. Saan ka kukuha ng pera? Pupunta ako sa hotel manager at sa sekretaryang si Luo para umutang ng sweldo. O kaya ay mangungutang ako sa loan shark. Basta makakuha lang ng pera. Lin Duo-Duo, dahil lang sa sinabi nila, ibibigay mo na ang buong buhay mo sa kanila? Ano pa ba ang magagawa ko? Sila ang nagpalaki sa akin. Paano ko sila pababayaan? Duo-Duo, ang pag-aalaga ay hindi pangingikil. Ang utang na loob ay hindi kadena. Hindi karapat-dapat na gamitin nila ang pinalaki ka namin para itali ang buhay mo sa kanila. Tingnan mo mismo ang iyong mga magulang na nag-ampon kung ginagamit ka ba nila o mahal ka talaga. Ito ang paglaki na dapat mong pagdaanan. Duo-Duo, kanina ka galing sa sasakyan ng sino? Kasamahan ko sa trabaho. Daan lang pa uwi. Nagsisinungaling ka. Paano magkakaroon ng mamahaling kotse? Ikaw at ang Huo Group, ano ang relasyon mo kay Huo Yizi? Wala, amo ko lang siya, nanay. Maniwala ka sa akin. Mabuting anak, syempre naniniwala ako sa iyo. Nakakuha ka na ba ng pera? Sabi nila kung hindi tayo magbabayad, dadalhin nila si tatay sa bilangguan. Nanay, tatay, kaunti lang ang pera. Pero magsusumikap akong kumita ulit. Duo-Duo, ako at ang tatay mo talagang hindi na sayang ang pagpapalaki sa iyo. Ikaw ay isang mapagmahal na anak. Mukhang hindi pagkakaunawaan sina nanay at tatay sa akin. At dati walang pagkakaiba. Nanay, tatay, bihira akong umuwi. Natuto akong magluto kamakailan. Uuwi ako at magluluto para sa inyo. Busy ka sa trabaho, huwag mo na kaming isipin. Alagaan namin ang sarili namin. Ayos lang, nanay, tatay. Pinalaki ninyo ako ng 18 taon oras na para ako ang mag-alaga sa inyo. Duo-Duo, wag na. Nanay, tatay, hindi ba kayo walang pera? Pinaalis na ba ninyo ang mga katulong? Niloloko ba ninyo ako sa lahat ng oras? Hindi ka ba nagsinungaling sa amin? Anong pinagsasabi mo? Nagpapanggap ka? Tatay, sinaktan mo ako dati, hindi mo ako sinasaktan. Tatay! Tatay! Ginoong Huo, si Miss Lin ay dinala na nila pabalik sa pamilya Lin. Kami ngayon ay dapat ba agad pumasok at iligtas? Maghintay pa. Hintayin silang tuluyang tanggalin ang pagkukunwari at ilantad lahat ng balak. Saka tayo papasok at kukunin si Duo-Duo. Naiintindihan. Bukod dito, sa kanyang kasalukuyang ugali, tiyak na ayaw niya akong makita sa ganitong kahiyahiyang itsura. Si Ginoong Huo ay maingat sa pag-iisip. Ay takot na kung puwersahan tayong sasagip,
ay tuluyang makasasakit sa natitirang dangal ni Miss Lin. Akala ko noong una na mahal ninyo ako ng totoo. Pero mula simula hanggang dulo, ako lang pala ang nasilo sa peking pagmamahal ng pamilya. Yeezy, ikaw din ba ay palaging nagsisinungaling sa akin? Kung hindi dahil sa pakikipag-ayos kay Mr. Gu, ang iyong ina at ako hanggang ngayon ay walang alam. Hindi alam na matagal ka nang nagkaroon ng relasyon kay Huo Yizi. Buti na lang maaga akong nag-install ng tracking system sa phone mo para masundan ang landas at malaman ang lalaking nasa likod mo. Nakipagtulungan kayo sa tracking. Kaya pala kahit saan ako pumunta, alam ninyo ang lahat. Kayo pala ay patuloy na sumusubaybay sa akin, kumokontrol sa akin. Lahat pala ay peke mula simula hanggang dulo. Sabihin mo, kailan ka nagsimulang makipagrelasyon kay Huo Yizi? Noon bang 5 milyon ay na-transfer sa account mo? Ang mga magulang ay na-target ang 5 milyon at naisip na may sugar daddy ako. Nag-arteng sila para dayain ako, para mailabas ang totoo. Gusto lang nila malaman kung sino ang amo. Kaya ang tunay na dahilan ng pag-ampon ninyo sa akin ay para sa araw na ito. Tama ba? Ang maraming taon ng pag-aalaga at pagmamahal, lahat iyon ay pag-arte lang ninyo, tama ba? Bakit? Bakit ninyo ako ginaganyan? Walang maraming bakit dyan. Hindi ka talaga aming tunay na anak. Kung hindi lang dahil sa gwapo mong mukha, akala mo makakasama ka namin umuwi at maging masaya? Kami ay dati nang naghanap ng ilang mayayaman para sa iyo. Hindi inaasahan ikaw mismo ay nakarelasyon kay Huo Yizi. Ay nagbigay sa amin ng malaking sorpresa. Sa inyong paningin pala, hindi ako naging anak. Isa lang akong bagay na ibinebenta, isang produkto na pwedeng ipasa. Wala kayong kahit anong pagmamahal sa akin. May malamig na kalkulasyon at pagsasamantala lang. Ano naman? Kung gusto ni Huo Yizi na makasama ka, dapat magbayad siya ng sapat na halaga. Ang kapatid na babae, sinong gusto niyang makasama? Duo, bakit ka nakaupo sa sahig? Magkakasakit ka. Tayo ka na. Anong nangyari kina mama at papa? Chengyu, sa wakas nakauwi ka na. Walang hiya ka. Umalis ka ng walang paalam. 4 na taon kang nawala. Miss ka namin ni mama at papa. Hindi nasayang ang panahon mo sa ibang bansa. Mas mature at stable ka na tignan. Buti na lang, dumating ka. Ang kapatid mong babae ay ikakasal na. Ang korporasyong Huo, napakalaking grupo, gusto magpakasal. Ang dote ay dapat hindi bababa sa 50 million. Sa tingin ko, dahil sa tiwala ni Huo Yizi sa kanya at kung gaano siya kahalaga sa kanya, kahit 100 million, Kaya naming hingin. 4 na taon akong nawala. Ano ba talaga ang nangyari? Duo. Talaga bang may iba na siya? Ako? Sa huli, na-miss ko ba siya? siya ay isang ampon, makapag-asawa ng magandang pamilya dahil sa pag-aalaga namin sa kanya sa loob ng maraming taon. Ang dote na iyon ay magiging puhunan mo para sa pagpapakasal mo. Sa hinaharap, bibili ka ng bahay para sa kasal. Ang paghahanda ng dote ay umaasa sa perang iyon. Kapag nag-asawa na siya, miyembro na siya ng ibang pamilya. Inalagaan namin siya, ito ay nararapat na kapalit. Sa hinaharap, lahat ng nasa bahay ay iyo. Hindi na niya kailangang alalahanin. Duo. Pasensya na. Huli na akong nakauwi. Dapat hindi ko tinakasan ang nararamdaman ko para sa iyo. Pumunta sa ibang bansa. Pinabayaan kitang mag-isa na dumanas ng mga pagmamalupit at hinanakit. Ngayon, nakauwi na ako. Hindi ko nahahayaang may mang-api sa'yo. Chengyu, anong gagawin mo? Si Duo ay... Tama na. Wala ba kayong konsensya? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ginagawa namin ito, lahat para sa iyo, para sa pamilyang ito. Sa pagsasakripisyo ng panghabambuhay na kaligayahan ni Duo, kapalit ng aking kinabukasan, iyon ba ay para sa akin? Totoo na siya ay ampon, ngunit tinawag niya kayong nanay at tatay sa loob ng mahigit 10 taon. Sumunod siya sa inyo at nagtiis. Paano ninyo magagawang ipagpalit ang kanyang kasal bilang isang transaksyon? Ito ay kanyang swerte. Siya ay tao, hindi kasangkapan, para sa inyong pakinabang. Pinalaki namin siya ng hirap. Ano ba ang masama kung humingi kami ng kapalit? Siya ay talagang isang dayo. Sa aking puso, siya ay hindi kailanman naging dayo. Gusto ko siya. Mula nung bata ako hanggang ngayon, mahigit 10 taon ko na siyang gustong-gusto. Ang aking kinabukasan ay ako mismo ang kikita. Hindi kailangan sirain ang kaligayahan ni Duo para mapalitan ito. Kung mayroon pa kayong kahit kaunting konsensya, huwag na ninyong apihin ang anak na ito na tunay na nagmamahal sa inyo. Mali ang inyong kalkulasyon. Totoo na nakasama ko si G, Huo. Ngunit sa aking katayuan, hindi ako karapat-dapat sa kanya at tiyak na hindi niya ako pakakasalan. Boss? Akala ko ang agwat sa ating katayuan sa lipunan ang pinakamalaking hadlang. Ngayong nangyari ang mga ito,
Lalo akong walang mukha na tumabi sa iyo. Duo-duo, may kasama ka na. Sa 10 taon kong tahimik na pag-aalaga, huli na pala ang lahat. Kung natulog man kayo, okay lang. Kung hindi kanya pakasalan, okay lang. Huwag lang siyang magbayad para patahimikin. Pupunta ako, manggugulo sa harap ng gusali ng Huo Group. Idedemanda ko siya sa pang-aabuso sa anak ko. Sisirain ko ang reputasyon niya. Tingnan natin kung hindi siya magbabayad. Ang pamilya Huo ay pinahahalagahan ng mukha. Ang iskandalong ito ay tiyak na hindi nila hahayaang lumaki, kaya mapipilitan silang magbayad. Para sa pera? Kaya ninyong gawin ang ganitong bagay? Talagang walang prinsipyo. Mahal kong anak, kung hindi mo mismo aktibong nilapitan si Jihuo, saan tayo kukuha ng ganitong magandang pagkakataon para yumaman? Ako ang may sala. Ako ang nagpahamak sa boss. Ako ang sumira sa kanya. Ngayon ay hahanap ako ng tao para kontakin si Huo Yizi. Tingnan natin kung paano siya makakatakas ngayon. Wag na. Duo-duo. Dumating ang amo Huo. Pasensya na at hindi namin kayo naabutan. Wag mo na akong sabihan ng mga ganyan. Sabihin mo ang kondisyon mo. Amo, huwag kang pumayag sa kahit ano. Umalis ka na. Subukan ninyong galawin siya ulit. Kung talagang mahal mo siya, maglabas ka ng 100,000,000. Kung hindi, wag mo siyang isama. Wag. Sige, itong pera ay para bilhin. Ang relasyon ninyo ni Duo-duo, mula ngayon, wala na siyang kinalaman sa inyo. Hindi pwede. Siya ang kapatid ko. At mananatili siyang ganun. Hindi kita papayag na isama siya. Ikaw na nagtago ng 4 na taon, anong karapatan mong sabihin yan? Karapat-dapat ka ba? Susunduin ko ang asawa ko kung haharangin mo ako. Hindi ako magdadalawang isip na ikaw at ang mga magulang mong pera-pera lang ang alam. Mawala sa syudad na ito. Amo Huo, gawin na natin ang kontrata. Wala na akong nanay at tatay. Luo yan. Papuntahin mo agad ang isang tao para gawin ang kontrata. Siye, amo. Pirma? Dahil sapat na ang pera, pipirma na kami. Sandali. Duo-duo, talaga bang sasama ka sa kanya? Dito ka na lang, okay? Mula ngayon, si kuya na ang bahala sa iyo. Kuya, pasensya na. Gusto kong sumama sa kanya. Ayokong manatili dito. Ngayon, ang utang ko kay amo, hindi na mababayaran kailanman. Nakakatawa, di ba? Ang taong pinahalagahan ko sa loob ng 18 taon. Hindi kailanman minahal ako ng totoo. Pagkapirma ni Mr. Huo, ang checkeng ito. Kunin nyo na ang pera. Lin Duo-duo, kung maglakas loob kang galitin si Mr. Huo. Ah. Ang pamilya Lin ay hindi isang ampunan. Duo-duo, huwag kang matakot. Nandito ako. Ingat kong inialay ang aking puso. Akala ko basta't masunurin ako. Magiging tunay akong anak nila. Ngunit ngayon, lahat ay naging biro na lang. Sila ang hindi karapat-dapat. Duo-duo, wala kang kinalaman dito. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Duo-duo? Ipaalam kay Luo yan na isampa ang liham ng pagbibitiw. Hindi ko papayagang may mangyari sa kanya at sa bata. Buntis si Lin Duo-duo. Himp. Kaya pala si Huo Yizi, 100,000,000, pumayag agad ng walang pag-aalinlangan. Kung alam ko lang na buntis siya, dapat humingi pa ako ng mas marami noon. Tumigil kayo! Ipinagbili ninyo ang inyong kapatid na babae. Mula ngayon, sa bahay na ito, hindi na rin ako babalik. Ang tigas ng ulo ng batang ito. Hayaan mo siya. Sa tingin mo, kaya niyang tulad ng ampon na anak na babae makipaghiwalay sa atin? Nakuha na namin ang pera. Duo-duo, gumising ka na. Pakiusap. Yizi, isang araw ka nang walang tulog. Hindi kakayanin ng katawan mo. Dito lang ako magbabantay. Kung magising siya at hindi ako makita, matatakot siya. Ang tigas ng ulo mo. Stable na ang kondisyon ni Miss Lin. Kung magbabantay ka rito, ikaw lang ang mapapagod. Hindi ka ba nagtitiwala sa kakayahan ko? Kishu, kakaranas lang niya ng malaking pagbabago. Ako na lang ang tanging pamilya niya. Ay, sige na nga. Matibay ka naman. Hindi na kita pipigilan. Boss? Duo-duo, gising ka na.
Miss Lin, sa panahong ito, huwag hayaang ma-stress ng sobra. Kung hindi, delikado kayo ng iyong anak. Salamat, Doktor. Para sa anak ko, mag-iingat ako. Pero ako'y hindi mapigilan ang emosyon ko. Yeezy, sa mga araw na ito, tigilan mo na yung trabaho mong walang kwenta. Samahan mo ng mabuti ang asawa mo. Huwag siyang pabayaan mag-isa. C. Nasabi ko na lahat ng dapat. Hindi na ako magtatagal dito, makikialam pa. Duo-duo. Mula ngayon, kami ng baby ay pamilya mo na. Niloko nila ako, ginamit ako, wala akong alam. At naipit ka pa, binigyan ko sila ng napakaraming pera? 100 milyon, gaano katagal bago natin kitain iyon? Duo-duo, naaawa ka na sa wallet ng asawa mo. Mukhang unti-unti mo nang nare-realize na ikaw na ang may-ari ng Huo Corporation. Hindi nila deserve yon. Hindi mo dapat sinang-ayunan. Ang 100 milyon na iyon ay pagmamahal ko sa iyo. Kung hindi mo binigay, patuloy ka nilang gagambalain. Ngayon, tapos na. Hindi ka na nila mabantaan. Sinabi ng boss, mahal. Mahal niya ako? Mahal niya ako? Baka nag-imagine lang ako? Tungkol sa kanila, talagang hindi sila karapat-dapat. Huwag mag-alala. Dahil sa kanilang kakayahan, hindi nila kayang lamunin ang 100 milyon. Anong ibig mong sabihin? Tigil mo na ang pag-iyak, halikan mo ako, at sasabihin ko sa iyo. Ikaw, kung ayaw mong sabihin, edi wag. Duo-duo, nararamdaman mo ba ang pusong ito na tanging para sa iyo ang matinding pagtibok? Mula ngayon, mamahalin kita ng buong puso. Pero ang aking pagkatao, Para sa akin, hindi mahalaga ang pinagmulan o background. Ang mahalaga ay ikaw, ang taong si Lin Duo-duo. Lin Duo-duo, pakinggan mo ako. Ako, Huo Yizi, mula simula hanggang ngayon. Ikaw lang ang babae ko. Duo-duo, ang aking pag-amin na ito? Naniniwala ka ba? Tinatanggap mo ba? Ayoko sanang magmadali, ngunit mahal? Ito ang aking sagot. Duo-duo, maaari ba akong pumasok? Gusto lang kitang makita. Yizzy? Si kuya ay laging mabait sa akin. Hindi katulad ng mga magulang. May sasabihin din ako sa kanya. si. Mula ngayon, ako lang ang pwedeng tumawag sa iyo ng ganyan. Bunso, kumusta ka? Gumaling ka na ba? Kuya, mas mabuti na ako. Mr. Huo, maaari ba akong makausap ng sarili na ng aking kapatid? Ilang minuto lang, hindi pwede. Kung may sasabihin ka, sabihin mo rito. Pasensya na, duo-duo. Natatakot ako sa mga salitang ito. Kung hindi ko sasabihin, ay hindi na magkakaroon ng pagkakataon. Kuya, hindi mo kasalanan ito. Yizzy, lumabas ka muna. Maniwala ka sa akin. Hindi ko hahayaang mapahamak ang sarili ko. Duo-duo, pasensya na. Pinagtiisan kita ng maraming hirap. Ako bilang iyong kuya, hindi ako naging karapat-dapat. Hindi ako karapat-dapat maging kuya mo. Kuya, kung handa ka patanggapin ako bilang kapatid mo magpakailanman, ako'y iyong kapatid. Duo-duo, handa mo pa bang tanggapin ako bilang kuya mo? Kuya, ang pagtatanggol mo sa akin sa harap ni na tatay at nanay sa loob ng maraming taon at ang walang sawang pag-aalaga mo sa akin, paano ko hindi mararamdaman? Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako ganun kabilis makakalabas mula sa kanilang anino. Dahil alam ko, ang pag-aalay ng damdamin sa loob ng maraming taon may isang tao na naaalala. Sapat na iyon? Duo-duo, ako ay iyong kuya magpakailanman. Isang pamilya na maaasahan mo sa buong buhay ko. Kuya, salamat. Duo-duo, mabuti ba ang pagtrato sa iyo ni Ginoong Huo? Sinuri ko ang kanyang impormasyon kagabi dahil sa kanyang katayuan. Natatakot ako na baka hindi kanya pahalagahan sa hinaharap. Kuya, gusto ko siya. Handang makasama siya. Walang pagsisisi. Duo-duo, mag-ingat ka, susubukan ko bilang iyong kuya, maging iyong sandigan. Susuportahan kita para hindi ka apihin ni Huo Yizi.
Sa parte ni na tatay at nanay, ipaglalaban ko ang iyong karapatan. Alam ko na, kuya. Sana ay makahanap ka rin ng mapapangasawa. Maligaya at masaya. Ginoo at ginang maligayang pagdating sa bahay. Siya ang nag-iisang asawa ko sa buhay, si Huo Yizi, at ang may bahay ng mansyon na ito mula ngayon. Alagaan ninyo siya ng mabuti. Walang pagkakamali. Opo. Duo-duo. Sumama ka sa akin. Duo-duo, binabati kita. Yeezy, binabati kita. Nakikita kitang masaya. Kailangan ko na ring magmadali. Ito ay limitadong edisyon na alahas set sa buong mundo. Ito ay nakasulat ang pangalan ng asawa sertipiko ng titulo ng property, mga magagandang bahay sa iba't ibang lugar. Ito ay sa ilalim ng Huo Group donasyon ng shares ng ilang kumpanya. Yeezy, ikaw! Duo-duo. Gusto kong bigyan ka ng formal na proposal. Bibigyan kita ng lahat ng nararapat na seremonya. Para malaman mo, karapat-dapat ka sa lahat ng magaganda sa mundo. Ang mga regalong ito ay hindi kailanman ginagamit upang sukatin ang pagmamahal. Ito lang ang nais kong ibigay sa iyo bilang kumpiyansa property shares. Lahat ito ay nais kong ibigay sa iyo at garantiya ng ligtas na buhay para sa anak. Ang singsing na brilyante ay simbolo ng aking pangako na makakasama ka habang buhay. Sa buhay na ito, gagawin ko ang lahat para mahalin at protektahan ka. Lin Duo-duo, papakasalan mo ba ako? Maging asawa ko, Huo Yizi, sa habang panahon. Hayaan mong protektahan kita at ang ating anak sa buong buhay? Oo, gusto ko, Yeezy. Papakasalan kita. Ginoo, nakikita ko kayong masaya. Masaya rin kami. Duo-duo, natapos na ang hirap mo. Magiging masaya ka na mula ngayon. Ako ay napakasaya. Easy. Kailan ang kasal? Ang posisyon ng best man ay dapat para sa akin. Si Duo-duo ay hindi maganda ang kalusugan ngayon. Hindi kaya ang abala ng kasal. Pagkatapos, manganak. Bibigyan ko siya ng isang malaking kasal. Yeezy, matutulog na ako. Duo-duo, masakit sa'yo yan. Bakit ka umiiwas? Hindi naman ako mangangain. Lin Duo-duo, anong tinatakot mo? Siya ang legal mong asawa. Kakakasal lang. Magkatabi lang naman matulog. At magkakatabi pa tayo habang buhay. Pero kahit na, siya ang malaking amo ng kumpanya. Mahal, umiinit na ang mukha mo. Huwag mong takpan, baka masakal ka. Yeezy, Asawa. Mahal na mahal kita. Maiintindihan ko kung asawa ko ang naglalaro ng hard to get. hindi ah. Ang amo na nakapambahay nakakatokso naman. Gusto ko halikan. Gusto ko halikan. Gusto mo akong halikan? Inaakit ba ako ng amo kanina? Kung gusto mong halikan, halikan mo na. Hindi naman ako tumatanggi. Asawa, mula ngayon gamitin mo ng hayagan ng iyong karapatan bilang Mrs. Huo. Huo Yeezy, hindi na ako magtatago. Mahal, papasok din ako sa bahay. Parang matutunaw na ako. Hindi pwede. Yung katawan mo. Maayos na yung katawan ko. Pangako sa'yo, hindi ako mag-overtime. Gagawin ko lang yung trabaho ko. Kakapasa lang ng 3 buwan mong stable period. Hindi ako mapakali. Amo, pinakasalan mo ako para gawing Golden Bird? Huwag mong kalimutan, graduate ako sa sikat na universidad. Top student. Nagalit ka, Duo-duo? Hindi ko naman gusto kontrolin ka. Talagang nag-aalala lang. Maraming mata at tao sa kumpanya. Baka matamaan ka o madapa. Ikaw, anak ko, at ako, matibay naman kaming lahat. Kung sakali, Magtatrabaho ako sa harap mo. trabaho lang. Hindi na tayo magtatago ng relasyon Napagtanto ko, ang magkarelasyon ng hayag sa amo, mas masaya kaysa lihim. para lang makapasok sa kumpanya. Talagang gagawin mo lahat.
Hindi ba yun ang sinabi ng asawa ko? Kailangan kong malaman na ako ang may-ari. Hindi ba pwedeng pumasok ang may-ari? Sige, bibisita ang may-ari sa trabaho. Paano ko tatanggihan? Mahal, dahan-dahan. Hintayin mo ako. Yung sasakyan ni Amo Huwo. Ngayon hindi dumaan sa basement parking. Baka gusto niyang ipakita ang asawa ng presidente. Malaking balita! Dinala ni Amo Huo ang may-ari sa trabaho. Ingat. Mahal, tingnan mo ang imperyo na itinayo ko para sa'yo. Duo-duo, ikaw pala talaga ang amo. Kaya pala ang amo laging pumupunta sa investment department natin. Patuloy niyang inilipat ang opisina sa tabi mo. Kaya ang mga bagong benepisyo ng kumpanya para sa empleyado ay ginawa para sa bagong amo. Nakikinabang din tayo. Kung gaano ka-importante si Ginoong Huo sa iyo, ang saya naman. Mahal ako ni Yeezy. Iyon ang kaligayahan ko. Kamakailan ako ay personal na inanyayahan ni Ginoong Huo na maging saksi sa proposal ng kasal. Wala namang dahilan para magtrabaho ang amo. Duo-duo, ang trabaho mo. Huwag kayong mahiya. Ako pa rin si Lin Duo-Duo. Bumalik ako para tapusin ang trabaho ko. Magkasama pa rin tayong mga empleyado. Tama, ang kakayahan ni Duo-Duo ay nakikita ng lahat. Sama-sama tayong magsikap. Kapag natapos na natin ang mga proyektong ito, hihingi ako ng bonus sa amo. Sikapin natin ngayong taon na makakuha ng malaking bonus sa katapusan ng taon. Ang galing ng amo. Lin Duo-Duo, lumabas ka. Miss Sue, oras ng trabaho ngayon. Walang obligasyon si Duo-Duo na makinig sa iyo. Lin Duo-Duo, may sasabihin ako sa iyo. Lalabas ka ba sa akin? Wala yan. Magtiwala ka sa akin. Tangang hindi namamalayan. Isang singsing. Ay sapat para lokohin ka. Miss Sue, wala akong oras para sa walang kwentang usapan mo. Ngayon ay nagpapakita ka na ng pagiging Mrs. Hu. Akala mo ba dahil sa katayuan mo ay maaaring manatili? Sa tabi ni Yeezy? Suyaran. Mukhang hindi pa sapat ang aral na ibinigay ko sa iyo noong huli. Easy, bakit ba ako mas mababa sa kanya? Ang pamilya ko ay may background at kakayahan. Samantalang siya, wala. Ang mga bagay ko, kailan ba naging karapatan mong punahin ang mga ito? Bakit ba pinili mo siya bilang asawa mo? Sumunod ako sa iyo ng higit sa 10 taon. Hindi mo ba nakikita ang pagmamahal ko sa iyo? Ang pag-ibig ay hindi pagpili. Kung ako si Huo Yeezy at kailangan kong umasa sa pag-aasawa para tumatag, hindi na ako dapat mamahala ng Huo Corporation. Ang magmahal ng isang tao ay hindi minamahal ang kanyang pamilya, katayuan, kundi ang kanyang pagkatao, ang kanyang kagandahan. Lahat ng ito ay nagpapakilig sa akin. Miss Sue, hindi tayo magkaaway. Iwan mo na ang pagkakahawak kay Yeezy. Hanapin mo ang taong talagang nagmamahal sa'yo. Ang kaligayahan ay hindi pinagpipilian batay sa pakinabang. Huo Yushi, alam ko na kung bakit mo siya mahal. Talo ako. Mrs., ang kulit ng batang ito. Hayaan mo akong yakapin ang anak nating babae, okay? Hindi, Yeezy, masyado mong pinapabura ng anak nating babae. Mula nang ipanganak siya, hindi mo man lang tiningnan ng maayos ang anak nating lalaki. Ngayon, kahit anong sabihin mo, kailangan mong alagaan ang anak nating lalaki sa isang araw. Opo, Mrs. Ang kulit ng batang ito hindi cute tulad ng kapatid niyang babae. Kapag lumaki ka pa, ipapasok kita sa eskwela para maagang magmana ng kumpanya. Gusto naming mag-date ng nanay mo. Mrs., may mga tao sa labas na nagsasabing sila ang iyong mga magulang. Gusto kang makita. Wala akong mga magulang. Palayasin mo sila. Dahil sa disenyo namin ng iyong kapatid, malamang naubos na ang 1 bilyon. Kaninang umaga, ang aking kapatid na lalaki ay nagpadala na sa akin ng 1 bilyon. Sabi niya regalo ito para sa kaarawan ng bata. Ang dali niyang kumita ng pera. Gamit ang pera ko para pasayahin ka. Ang aking kapatid na lalaki ay ngayon CEO na ng Lin Group. Marami siyang mahahalagang proyekto. Kung magloloko ka sa akin, uuwi ako sa bahay ng aking mga magulang. Mrs., paano ko masasaktan ang puso mo? Hinding-hindi ko siya bibigyan ng pagkakataon.